Van Thayen kumunot ang noo, sabik na sabik ako, hindi pa lumilipas ng 3 segundo, naabala na siya ng sigaw mula sa ibaba, ang doktor, dapat dakpin ang doktor. Nang makita ang dalawang tao na sina Ginoong Baba at Nhok Lan sa ibaba, hindi maiwasang malito si Anlok, ano ang nangyayari. Isa ba sila sa mga pinuno ng Forest Dragon Lord? Agad na nagmadaling magbigay ng utos si Van Thayen, wow, may kasama pang baliw na babae na tumutugtog ng plauta. Nagkasundo silang lahat na manahimik at tahimik na magmasid. Sa ibaba, si Ginoong Baba ay natatakot at mabilis na hinahaplos ang ulo, mamamatay tayo lahat, ano ang gagawin natin, ano ang gagawin? Si Nhok Lan ay galit na sumigaw, Ama, bakit mo kami niloloko, panatilihin mo ang dangal ng Forest Dragon Lord. Agad na namanghang nakabuka ang bibig ang 4 na tao sa itaas matapos ang linyang ito. Nang makita ang babaeng nagtatanggol sa ibaba, hindi maiwasang magulat sila, siya pala ang anak ng Forest Dragon Lord. Nang makita ang umiiyak na gitnang dapat, lalo silang natakot, at ang isa pang lalaki ay ang pinakamalakas sa kasaysayan ng Forest Dragon Lord, siya ba ang Forest Dragon Lord? Sa puntong ito, may isang tao ang lumapit, magalang na yumuko at nagulat, dinala ko na ang lahat ng doktor dito. Si Ginoong Baba ay ngumiti at sumigaw, magaling, ngayon piliin natin ang mga may kakayahan, na nagdulot ng pagkabigla sa mga tao. Isang tao ang sumigaw bilang unang hakbang, ako ay isang manggagamot na natutunan lang ang kaunting medisina, ang katabi niya ay gustong pumitik sa mata nang marinig ito. Ginaya rin niya ito, nagpapakita ng kakaibang ekspresyon at nagbigay ng dahilan, hilig ko ang pagpatay sa mga pasyente. Ang sumunod ay mas matindi pa, direktang sinipa ang kahon ng prutas at sumigaw ng malakas, hindi pa nga ako doktor. Isa lang akong magnanakaw, mas masahol pa sa mga tulisan. Habang lumalala ang kaguluhan, ang mga dinala ay nagsisikap na magpaliwanag, ako ay isang manggagamot, ako ay masama pa, si Ginoong Baba ay natuwa sa tanawin. Agad niyang hinawakan ang sandata, naggangalit na nag-utos, ilabas ang huli sa bundok, at kung nais mabuhay, piliin ang pinakamasama. Si Van Thayen ay nagulat sa buong pangyayari, pagkatapos ng kusinero, ngayon naman ay doktor, mukhang malakas pa rin ang Forest Dragon Lord. Nagtataka siya sa sarili, sino ba ang nasugatan? Sa kabilang banda, si Dudo ay nakahiga sa kama, ang mukha ay marumi at amoy baho. Ang mga tinatawag na doktor ay lumapit, tumayo sa tabi at nagmasid. Sa kanilang mukha, nahulaan nila na malubha ang kalagayan niya, halos hindi na siya makahinga. Si Phong Thayen ay biglang tumayo at nagmadaling utusan, ano pa ang hinihintay? Kasabay nito, si Ginoong Baba ay tinulak ang mga balikat nila, pinilit silang umusad. Ang doktor ay nagalit, galit na lumingon, sino ang nagtulak sa akin sa ganitong sitwasyon? Ako, isang boses ang sumagot, at hinarap niya ang galit na mukha ni Ginoong Baba. Ang doktor ay mabilis na yumuko, sasabihin ko muna ang pulso niya. Habang lumalapit ang doktor upang suriin ang pulso ng kanyang amo, si Phong Thayen ay malamig na nagbabanta, kung hindi siya gagaling, huwag nang umuwi. Kung hindi siya gagaling, huwag nang umuwi. Kinuha ng doktor ang isang karayom at nagsimulang ipaliwanag, una, kailangang tukuyin ang uri ng lason na ginamit. Tinikman niya ang kamay ni Dodo, at ipinaliwanag pa, may libo-libong uri ng lason. At kapag pinagsama-sama, maaaring makagawa ng 10,000 libong uri ng lason. Dito, pinaalalahanan siya ni Phong Thayen, wala akong oras para sa paliwanag. Kinuha ng doktor ang dugo habang sumasagot. Ibig kong sabihin, kaya kong tukuyin ang lahat ng uri ng lason sa pamamagitan ng pagsubok at inilapit ang karayom sa dila. Pagkatapos ay agad siyang bumagsak, sumigaw ng sakit at sumuka ng sariwang dugo. Nakita ito ni Phong Thayen at agad na kumilos. Si Ginoong Baba ay mabilis na lumapit upang hilahin siya, si Dudo ay nakahiga sa kama at nagreklamo. Ang taong iyon ay tinatawag na doktor. Dumaan ang oras ng dahan-dahan, sa kama ay inilagay ang mga karayom at mga panyo na may dugo. Ang mga doktor ay nakatayo malapit sa kama at nagsuri kay Dudo. Isang tao ang nagpunas ng karayom habang mababang tinig na nag-ulat, hindi ito lason mula sa hayop o halaman. Si Phong Thayen ay nagmadaling magtanong, ano ang lason? Ang doktor ay nag-aatubiling sumagot, tila ito ay halo ng maraming uri ng lason. Limitado ang aking kaalaman, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tumingin siya kay Phong Thayen at nangusap ng may tapang, nalampasan na niya ang panganib. Ngunit ang problema ay sa hinaharap, ang tao sa harap ay nagmadaling magtanong, ano ang hinaharap? Mabagal niyang sinabi ang resulta, kung hindi makahanap ng gamot, mamamatay ang binatang Ginoo sa loob ng 3 araw. Mahirap na binuksan ni Dodo ang mga mata, tahimik na nasaktan, ang luha ay tumulo mula sa mga sulok ng mata. Hindi pa siya nakakaranas ng payapang buhay.
Inisip niya ang payapang araw, tahimik na nagdalamhati, hindi lang siya mabubuhay ng payapa, hindi na rin niya makikita ang araw pagkatapos ng 4 na araw. Sa kabilang banda, muling nagtanong si Fong Thian, mamamatay ba siya sa loob ng 3 araw? Ang doktor ay matatag na sumagot. Dito, nagalit si Fong Thian, iniutos niya kay Ginoong Baba sa likod, Forest Dragon Lord, patayin ang lahat ng doktor, magalang na sumagot ito, utos. Ang mga doktor ay natigilan at natakot, tinitingnan ang malaking dila sa kamay ni Ginoong Baba, natatakot sila. Isang tao ang mabilis na lumuhod at sumigaw, pakiusap, huwag po. Si Fong Thian ay puno ng bakal, malamig ang boses, bakit ko gagawin yon? Pagkatapos ay lumiko siya at malamig na iniutos, patayin sila kahit na sila ay nagmamakaawa. Dagdag pa niya, kilala ko ang isang doktor, ngunit nang malapit na siya, bigla siyang huminto. Agad na lumingon si Fong Thian at nagtanong, Doktor. Sumagot siya. Nang lapitan ang doktor, mabilis niyang ikinuwento, ang taong iyon ay makagagamot ng lahat ng sakit sa mundo, siya ang E. Thian Doctor. Si Fong Thian ay nagduda at nagtanong, Doktor. Ang doktor na nakaluhod ay nagpatuloy, ang doktor ay makagagamot ng lahat ng sakit sa mundo. Nang marinig ito ni Ginoong Baba, nagalit siya at sinabi, sakit. Patay na si E. Thian. Nang marinig ito ni Ginoong Baba, nagalit siya at sinabi, sakit. Patay na si E. Thian. Ang doktor ay bahagyang tumingala at tumutol, nakita mo ba ng personal ang pagkamatay ni E. Thian? Medyo nag-alinlangan si Ginoong Baba, ngunit nawala na si E. Thian Doctor sa loob ng 20 taon. Kaya ang doktor ay muling tiniyak kay Fong Thian, nakilala ko siya, handa akong ipagsapalaran ang buhay ng buong pamilya ko para patunayan ito. Hinawakan niya si Hoi In-hee, kaya makagagamot siya ng lahat ng sakit. Ang doktor ay may maputlang mukha at takot, ang medisina niya ay napakataas na antas na kaya niyang talunin ang mga doktor sa palasyo. Maraming tao ang nagsabing ang paghahambing sa kanya kay Hoda at Beothot ay isang insulto. Nag-alala siya, ngunit kung makatagpo siya ng E. Thian, huwag ipaalam ang sinabi ko sa inyo. Hindi pinansin ni Fong Thian ito, hindi ko pa alam kung sino siya, ang doktor ay mabilis na nagpasalamat, salamat po. Ipinahayag niya kung saan matatagpuan ng doktor, si E. Thian Doctor ay nasa Thoiliam Valley, sa paanan ng bundok ng Long Trai. Nang matapos si Fong Thian, nag-utos siya, mabuti na lang at hindi ito malayo, Forest Dragon Lord, maghanda ka para sa akin, ang mga doktor na naroroon ay natakot. Mabuti na lang at hindi ito malayo, Forest Dragon Lord, maghanda ka para sa akin, ang mga doktor na naroroon ay natakot. Naintindihan nila ang ibig sabihin, gusto niyang patayin sila, sabay-sabay silang lumuhod at nagmakaawa, totoo ang tungkol kay Thian Doctor. Pakiusap, patawarin kami, galit na sumigaw si Fong Thian, tumahimik. Hindi maintindihan ni Ginoong Baba, bakit kailangang maghanda, naramdaman ni Fong Thian na tahimik ito, para ba itong ilagay sa yelo? Maghanda ng yelo para sa bata. Narinig ni Dodo ang bulong at tumutol, hindi kailangang magmadali, Fong Thian. Ngunit mahirap niyang sabihin ang dalawang salita, magmadali. Nang makita niya ang mukha ng kanyang amo, nagulat siya. Agad na lumingon si Fong Thian at nag-utos, malubha ang kalagayan ng amo, magmadali, si Ginoong Baba ay mabilis na sumunod. Ngunit parang hindi mo naintindihan ang sinabi ni Dodo, mahina ang kanyang mga mata, ang ibig kong sabihin ay dahan-dahan lang, muling nagulat si Fong Thian. Lumingon siya at sinigaw kay Ginoong Baba, gago ka, sinabi ng amo na magmadali. Pero ikaw ay bumalik at hindi maintindihan ang nangyayari. Nagngangalit si Fong Thian ngunit hindi makapagsalita. Nilapitan niya si Dodo at tinulungan siyang tumayo, amo, aalis tayo ngayon. Inilagay niya si Dodo sa likod at ginapos ng tali ng mahigpit, gagamitin ko ang enerhiya ng dahan-dahan upang hindi makaapekto sa'yo. Ngunit sa kabila nito, ginamit niya ang lakas sa pagtali. Asians naiinis na halos sumigaw, si Fong Thian ay parang walang pakialam at lalo pang nyapos siya ng mahigpit. Ang mukha niya ay maputla at puno ng sakit. Kahit na parang taong malapit nang mamatay si Xianji, ay tahimik na nakahiga sa likod ni Fong Thian, malapit na akong mamatay sa pagkakabara ng hangin, tarantadong ito, bulong niya. Habang si Nhoklan naman ay nakatingin ng mausisa mula sa likuran. Puno siya ng pag-aalala, patay na ba siya, tanong niya. Fong Thian, kumusta na ang binatang Ginoo? Hindi siya pinansin ni Fong Thian at sinabi kay Xianji, amo, umalis na tayo. Kitang-kita ang pagkairita ni Nhoklan. Nangangako si Fong Thian at biglang lumipad pataas, ngunit hindi niya pinili ang pangunahing pinto kundi dumiretso sa pamamagitan ng pader ng silid. Si Baba na nasa likuran ay nanood ng may pagkalito sa kanyang ginawa, yun ba, sinabi niyang dahan-dahan lang siya. Hindi maintindihan ni Nhoklan ang sitwasyon, kaya tinanong ang kanyang ama, tatay, bakit ganito si Fong Thian?
Ipinaliwanag ni Baba, mukhang buhay pa rin ang albularyo, gusto niyang hanapin ang albularyo para iligtas si Xianje. Hindi inaasahan ni Huoklan ang reaksyon niya, ano? Kailangan din nating habulin sila. Nag-udyok siya, kung mamamatay si Xianje sa daan, malaking sakuna ang mangyayari sa Forest Dragon Lord, kailangan nating magkunwaring tapat hanggat maaari. Nang marinig ito ni Baba, napagtanto niya na tama ang sinabi, nakakainis talaga. Nagbigay siya ng utos, mabilis, tipunin ang lahat ng mga pinuno, magmadali. Sa kabilang banda, isang grupo ng 4 na tao ang naglalakad sa isang daan sa gubat. Si Namkung ay nagsalita ng may pag-aalala, talaga bang wala ng kahit isang miyembro ng Black Dragon Gang? Hindi rin masyadong sigurado si Unlock, wala akong nakikitang Black Dragon Gang, kahit ang Forest Dragon Lord ay parang walang tao sa bundok na ito. Habang nagsasalita sila, isang liwanag ang dumaan sa itaas nila na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Ano yon? Tanong ni Namkung nang naguguluhan. Hindi rin masyadong kalmado si munting liwanag sa tabi niya, parang tao iyon. Nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam, ngunit mabilis ito, hindi parang karaniwang tao. Tumingala si Van Thien, kung hindi tao, siguro multo. Isang multo ang gumagawa ng isang bagay sa likod. Sa likuran nila, may 2 anino na mabilis na dumaan na nagpatigas sa katawan ni Namkung. Lumingon siya, multo ba yon? Ngunit naisip ni Unlock na hindi, iyon ay ang Forest Dragon Lord at anak na babae ni He. Sumunod pa, may ilang tao pang lumitaw sa itaas nila. Nakumpirma niya at inisip na mga tao iyon mula sa Forest Dragon Lord, tiyak na may nangyari sa Forest Dragon. Dapat ba tayong magpatuloy pataas sa bundok, o sundan natin ang Forest Dragon Lord? May ilan pang anino na lumitaw at mabilis na dumaan. Hindi inaasahan ni Unlock na marami pala silang tao, ano ba ito? Biglang may dumaan na isang bagay, tumingin si Namkung ng lubos na naguluhan, isang tao na nakaitim, baka ito ang 3 multo ng walang bundok na nanghahatak ng kaluluwa. Nagsalita si munting liwanag, pero hindi ba nila tayo nakita? Biglang bumagsak ang atmosfera, parang hindi nila tayo napapansin. Nagsimulang gumalaw ang mga puno sa gubat, may isang tao ang lumapit. Nagulat si Namkung, bata iyon, tahimik na tumayo ang batang kapatid sa harap niya. Nang makita ang pagkakakilanlan ng kausap, napawi ang kanyang kaba, bata lang. Hindi ito ang oras para mag-isip ng ganoon. Dahil ito ay isang kilalang pamilya, kailangan nating tulungan ang batang ito. Ngumiti siya ng magiliw, bata, mapanganib mag-isa sa bundok. Ngunit hindi siya agad pinansin, tahimik. Lahat sila ay natakot at naisip na hindi ito basta-basta tao, kaya nanatili silang tahimik at sumunod. Humiling ang batang kapatid, kailangan inyong sagutin ng malinaw ang tanong ko. Alam ba ninyo kung sino ang taong nakaitim na dumaan kanina? Nagulat sila sa harap niya, bata lang siya, pero may ganitong presensya. Hindi agad nakasagot si munting liwanag kaya naiinis siya. Sa totoo lang, ang mga bata ngayon ay walang silbi, hindi tulad ng panahon ko. Napabuntong hininga ang batang kapatid, nakakainis, at biglang nawala. Nakatayo silang 4 sa gitna ng bundok na walang nangyari. Si Van Thien ay tila nawala ng pasensya dahil sa mga nangyari ngayong gabi. Sino ba ang batang iyon? Ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit hindi rin masyadong sigurado si Unlock, hindi ko rin alam. Tinanong ni Namkung, kaya dapat ba nating sundan sila? Lahat sila ay sumang-ayon, dapat tayong umalis. Sa itaas, ang grupo ay nagmamadaling lumakad, may isang tao ang nagsalita, Kuya, hanggang kailan natin babalutin ang Forest Dragon? Ang taong ito ay ang 3 multo ng walang bundok na nanghahatak ng kaluluwa. Ipinakita niya ang kanyang inis, pumunta tayo dito para tulungan ang Black Dragon Lord. Grupo ay nagmamadaling lumakad, may isang tao ang nagsalita, Kuya, hanggang kailan natin babalutin ang Forest Dragon? Ang taong ito ay ang 3 multo ng walang bundok na nanghahatak ng kaluluwa. Ipinakita niya ang kanyang inis, pumunta tayo dito para tulungan ang Black Dragon Lord, pero wala ng tao sa bundok, kailan ba tayo ginawang ganito? Pinagsabihan siya ng tagapasalangit, pangatlong kapatid, mas mabuting manahimik ka. Isang iba pang tao ang hindi tumutol ngunit kinumpirma, pero totoo na nawala ang Black Dragon Gang ng bigla. Kuya, baka nawasak na sila ng Forest Dragon, biglang tumawa ng malakas ang pinuno nila. Siya ay ang dakilang multo ng walang bundok at walang hanggan, hindi siya nagpakita ng pagkabahala. Kung ganoon, punong-puno na ng bangkay ang bundok, hindi basta-basta matatalo ang Black Dragon Lord. Yumuko ang nanghahatak ng kaluluwa, ako ang may kasalanan. Nakapulupot ang multo ng kaitaasan sa likod, pero kung patay na nga ang Black Dragon Lord, papatayin ko silang lahat ng may malaking kaparusahan. Sabi niya ng may hamon.
Sa isang tahimik na daan, si Fong Fin ay binubuhat si Xianji na tumatakbo ng buong lakas. Nakaupo siya sa likod niya, humihingal ng malakas, halos isang saglit na lang ay mawawala siya ng malay. Ang mga mata niya ay walang buhay, ang bibig ay humihingal na parang isdang natuyot, nag-iisip siya ng desperado, magandang ideya ang hanapin ang albularyo. Pero kung ganito ang sitwasyon, mamamatay talaga ako sa pagkakabara ng hangin. Halos hindi na niya matiis, naalala ni Xianji nang nakahiga siya kanina at matapang na sinabi kay Fong Ye. Ang mga mata niya ay walang buhay, ang bibig ay humihingal na parang isdang natuyot, nag-iisip siya ng desperado, magandang ideya ang hanapin ang albularyo. Pero kung ganito ang sitwasyon, mamamatay talaga ako sa pagkakabara ng hangin. Halos hindi na niya matiis, naalala ni Xianji nang nakahiga siya kanina at matapang na sinabi kay Fong Fin. Ngayon, kailangan kong maging malinaw, hindi kailangang magmadali. Fong Fin, pagod niyang sinabi ang dalawang salita, magmadali ka. Pagod na si Xianji at humiga sa ulo ni Fong Fin, ang mukha niya ay malabo, malapit nang mawalan ng malay, hindi, kaya ko pang huminga, dahan-dahan lang. Pakiramdam niya ay astig siya, kaya ngumiti siya ng bahagya, sige, malinaw na ang sinabi ko. Naiinis si Fong Fin sa sinabi niya, lumingon siya at tinanong, kung hindi mo kaya huminga, hindi ba dapat dahan-dahan lang tayo? Tama, pinalakas niya ang bilis, nilakasan ang mga binti habang sumisigaw, amo, bakit ka nagsasabi ng mga walang kwentang salita? Malakas ang tinig niya, tinatanong siya, dahil ba sa mahina ang katawan mo kaya mahina na rin ang espiritu mo? Pangako mo sa akin na hindi ka na magsasabi ng mga mahihinang salita. Direktang sinabi ni Fong Fin kahit na maputla ang mukha niya, pagod na ako, halos mamatay na ako sa pagkakabara ng hangin, tarantado. Nag-alala si Fong Fin kaya mahinang nagmungkahi, kung pagod ka na, palalakasin ko ang bilis para hanapin ang albularyo. Biglang tinusok ni Xianji ang sarili niya sa likod ni Fong Fin. Pinipigilan niya ang sarili na huwag sumigaw, kalmado si Fong Fin at pinatahimik siya, gagaling ka rin agad, magpapatuloy tayo. At biglang tumalon siya ng mabilis papunta sa tuktok ng mataas na bundok. Si Xianji ay nakahiga sa likod niya na parang lumilipad na ina at anak na ibon, ang luha at sipon niya ay tumutulo, galit na galit siya, Fong Fin, papatayin kita. Sa kabilang banda, sa isang liblib na lugar, ang tunog ng mga yapak na tumatama sa mga batong dilaw ay naririnig. Nandoon si Baba at Nhoklan, nakasakay siya sa likod niya habang tumatakbo palayo. Si Baba ay mabilis na tumingin sa paligid, huminga ng maluwag at nag-isip, buti na lang alam ko ang shortcut sa lugar na ito, kung hindi baka naiwan na ako. Tahimik si Nhoklan at nagtaka, tatay, bakit ka nauna umalis bago tayo umalis? Mukhang hindi siya nakakaintindi kaya malakas siyang nagtanong. Naalala niya nang umuwi si Baba kanina, nagmadali siyang nag-utos sa kanya at sa iba. Tara na, ang sabi niya, kaya agad siyang nagsalita, tinipon na niya ang lahat ng mga pinuno, tapos saan siya pupunta. Alam niyang hindi siya sasagutin ng tapat kaya nagmura siya, ay, hindi ba siya pupunta kay Hari Dunis? Hindi niya inasahan na may gusto kay Ho Tien, kaya halos magkaroon siya ng atake sa puso, direkta siyang tumutol, hindi, anak siya ng asawa ko. Nakatawa si Nhoklan, patuloy na nagmura, nga pala, narinig ko na matigas ang ulo si Ho Tien, mas pipiliin pang mamatay kaysa sumuko. Si Baba ay nagalit nang marinig ang mga pang-aasar niya mula sa kanya, siya ay sumigaw ng malakas, ako ang nagsabi sa iyo tungkol dito, ngunit siya ay nanatiling nakatingin at nagtanong ng diretsyo. Tama nga. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sobrang nagtataka, iniisip kung makakaligtas ba si Dodo, hinala niya, sa ugali ni Ho Tien, tiyak na mapapahamak siya. Hindi, maingay na tumutol si Baba sa kanyang palagay, hindi mamamatay si Ba Albularyo. Determinado akong pipigilan ang mangyari iyon, kahit ano pa ang mangyari. Tumingin siya kay Baba at sinabi, paano kung hindi magamot si Dodo, mawawala ang Misidzen? Ngumiti siya ng mapanukso, naniniwala ako sa ama. Pagkatapos ay agad na tumakbo si Baba ng mabilis, nagbigay siya ng utos sa bahay, pinabilis ang takbo, hinabol ang mga ito, sabay na sumagot ang mga kapatid sa ibaba, opo. Sa Gani Lanlong Vitfong, mga matataas at matitibay na bundok, sa ilalim ng malalawak na kabubatan ay dalawang pamilyar na tao, walang iba kundi si Fong Tien na nakasakay kay Dodo. Si Dodo ay walang malay, siya ay nawalan ng malay sa likod niya mula pa noon. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang lumapit si Fong Tien sa ilalim ng puno kung saan may isang matandang lalaki na nag-aalaga ng mga halamang gamot. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Ba Albularyo. Nang makita niyang may dumating na estranghero, lumingon siya. Tumingin si Fong Tien mula sa taas pababa sa matanda, ang kanyang tinig ay puno ng galit, nasaan ang nililimlis.
Niipit ni Ba Albularyo ang kanyang basket ng mga halamang gamot sa dibdib, sagot niya ng may pag-aalinlangan, hindi ko alam kung ano ang Mirilim Sisi. Hindi pumayag si Fong Thian na umalis, nanatili siyang nagtatanong, ang kanyang tinig ay malamig, ang Mirilim Sisu ay pangalan ng isang lambak. Nag-iling ang matanda ng walang magawa at umupo, hindi ko alam, pakiusap, huwag niyong sirain ang mga halamang gamot ko. Pakiramdam niya ay nasasayang ang oras, pinikit ni Fong Thian ang mga mata at lumapit. Narinig mo ba ang tungkol kay Ba Albularyo? Nagkunwaring nag-aalinlangan si Ba Albularyo at sinagot ng tapat, Ba Albularyo. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa isang Diyos na natutulog. Narinig mo ba ang tungkol kay Ba Albularyo? Nagkunwaring nag-aalinlangan si Ba Albularyo at sinagot ng tapat, Ba Albularyo. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa isang Diyos na natutulog. Nang marinig iyon, umalis si Fong Thian ng mabilis, habang naglalakad ay nagmura siya, walang alam ang taong ito. Tumingin si Ba Albularyo kay Fong Thian ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos nang umalis siya, dahan-dahang tumayo si Ba Albularyo na may hawak na basket ng mga halamang gamot. Biglang may dumating na grupo mula sa kalangitan, na nagulat si Ba Albularyo, siya ay nanlumo at nagsimulang magsalita, ano ito? Ngunit tumahimik siya. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi sina Baba at Nhoklan. Tumingin si Ba Albularyo sa kanilang dalawa at nagulat, ano ang nangyayari? Hindi nag-aksaya ng panahon si Baba, diretsong tinanong si Ba Albularyo, sabihin mo ang totoo, narinig mo ba ang tungkol sa Kilay Limsis? Matapat na sumagot si Ba Albularyo, walang sinuman dito sa Daniela na may apelyidong Miray. Hindi pa niya matapos ang sinabi ay pinutol siya ni Baba, ito ay pangalan ng isang lambak, kung saan naninirahan si Ba Albularyo. Nakaupo si Nhoklan sa tabi at umiling, ama, mukhang nalilito na ang matanda. Sumasang-ayon si Baba sa kanyang palagay, pagkatapos ay agad na lumipad palayo, ako rin ang iniisip iyon, tara na. Tiningnan ni Ba Albularyo ang kanilang pag-alis at nagreklamo, napakainit ng araw na ito. Umiling siya habang naglalakad palayo at nagbulong, kailangan kong mangolekta pa ng mga halamang gamot dito. Ngunit bago siya makalayo, isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Sugat na Kwintas. Nang makita ni Ba Albularyo ang matinding ekspresyon sa mukha nito, agad niyang naisip na umiling siya habang naglalakad palayo at nagbulong, kailangan kong mangolekta pa ng mga halamang gamot dito. Ngunit bago siya makalayo, isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Sugat na Kwintas. Nang makita ni Ba Albularyo ang matinding ekspresyon sa mukha nito, agad niyang naisip na may hindi tama. Napabuntong hininga siya at tapat na sinabi, walang lugar dito sa Daniela na tinatawag na Kilay Limsisi. Hindi nagsalita si Sugat na Kwintas, tinitigan siya ng matagal hanggang sa napuno ng kilabot si Ba Albularyo at napilitan siyang sumagot. Hindi ko rin alam kung sino ang inkantong manggagamot, kaya pakiusap, patawarin niyo ang mga halamang gamot ko. Nang marinig ito, napikit ng mahigpit ang karaniwang halimaw, pumasok siya at nagmura, pagkatapos ay tinutukan ang inkantong manggagamot. Sa kanya itinaas ang kilay at nagtanong, saan na nga ba napunta ang mga suot itim na damit kanina? Ang inkantong manggagamot ay totoong nagbigay ng direksyon sa kanya. Naiinis, ang karaniwang halimaw at ang mga suot itim na damit ay lumipad na ng mabilis sa harap ng pagod na mga mata ng matanda. Ang matanda ay pawisan ng husto, pagod na nag-isip, kailangan ko nang bumaba ng bundok. Hindi pa lumilipas ang maikling panahon ay may isang batang lalaki na dumaan ng mabilis. Ang batang iyon ay ang batang kaibigan, nang lumingon ang matanda ay agad niyang nakita siya. Itinuro niya ang likod at pagod na sinabi, hoy bata, kung ikaw ay gising, ipakita mo ang tubig na lason. Hindi pa niya natatapos ang sinabi ay nagalit na ang batang kaibigan at pinanood siya ng matalim. Pagkatapos ay sinadyang hinawakan ang mga halamang gamot ng matanda at umalis. Ang inkantong manggagamot ay niyakap ang mga halamang gamot sa dibdib, nawala ang mga salita sa kanyang bibig. Bigla siyang tinamaan ng dalawang malalakas na suntok. Biglang may taong lumapit sa kanya. Ang taong iyon ay si Kung Uyen at dalawang kapatid na lalaki. Tiningnan niya ang matanda ng matagal at magalang na sinabi, Ginoo matanda, pasensya na, ngunit alam mo ba? Ngunit hindi pa niya natatapos ang pangungusap ay nagalit na ang matanda at sumigaw, putang ina ninyo, mga patay na tao. Malakas ang kanyang sinabi ko na hindi ko alam ang tubig na lason. Hindi ko rin kilala ang inkantong manggagamot. Ang lakas ng pagsabog ng kanyang boses ay nagpagising sa kanya, at kay Ulap Langit sa likod na pagod na rin. Tiningnan ni Kung Uyen si Ulap Langit ng mabilis at nag-isip, tubig na lason,
Engkantong manggagamot, pagkatapos ay agad silang umalis nang hindi nakakalimutang magpasalamat. Salamat po, Ginoo Matanda. Salamat po, Ginoo Matanda. Lahat sila ay umalis, iniwan ang matanda at ang malamig na. Hindi mapigilan ng engkantong manggagamot ang kanyang galit, itinapon niya ang mga halamang gamot na hawak sa lupa. Tahimik na nakatayo ang matanda na nakatalikod sa hangin, ang malalim na boses niya ay umalingaw-ngaw. Ano ang nangyari sa mga tao sa gubat, at sino ang mga suot itim na damit at ang batang iyon? Naalala niya ang mukha ng batang may matinding enerhiya na si Tin, at hindi maiwasang magtaka kung sino ang pinakamapanganib na tao. Pagkatapos ay pinadyak niya ang mga dahon ng halamang gamot na nakakalat sa lupa, habang naglalakad ay nagmura, parang sasabog na ang ulo ko. Biglang may narinig siyang mabilis na paglipad, sa kanya naisip, mukhang panahon na para umalis sa bundok. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay sumasalamin sa mga bundok, habang si Dudo ay nagmamasid sa tanawin at humanga, ang bundok ay isang napakagandang lugar. Tiningnan niya ang mga puno ng pino, napakaganda ng mga ito, saka ang talon, napakaganda rin, at sa huli. Si Fong Thayen ay tumatakbo ng mabilis, humihinga ng puting usok, baliw na ang lalaking ito. Sumunod siya kay Dudo sa gilid ng bundok at tumatalon mula sa isang bundok papunta sa isa pa, si Dudo ay walang ma. Translation ends abruptly in provided text, no further content available. Si Fong Thayen ay tumatakbo ng mabilis, humihinga ng puting usok, baliw na ang lalaking ito. Habang tumatakbo, pinapalakas ni Fong Thayen ang loob niya, Ginoo, pakiusap, tiisin mo lang, hindi kita pababayaan. Napangiti si Dudo, parang mamamatay na ako dahil sa'yo, gago ka. Tumalon si Fong Thayen mula sa isang bundok pababa sa gilid ng bundok na libu-libong metro ang layo. Sabi niya, maraming tao ang magtutulungan, tiyak na may magandang balita. Nagulat si Dudo, maraming tao, sa harap nila ay may grupo ng mga taong nakaluhod at bumabati. Tinanong ni Fong Thayen, nakita niyo na ba ang tubig na lason? Nagulat si Baba, Ginoo, hindi pa namin ito nakita. Nagalit si Fong Thayen, mga inutil. Humingi ng tawad ang isa, pasensya na, may isang tao na tumalon mula sa bundok. Sa langit, may grupo ng mga tao na tumatalon mula sa bundok. Isa sa kanila ay sumigaw, mga gago, huwag nang tumakbo ng kalat-kalat. Isang tao ang tumama sa lupa sa lugar kung saan nakatayo sina Fong Thayen at Baba. May isang lalaki na bumaba sa lugar kung saan nakatayo sina Fong Thayen at Baba. Itinuro ng matangkad na lalaki ang harap at nagbabanta, kung magpapatuloy kayong tumakbo ng kalat-kalat, papatayin ko kayong lahat. Siya ang 7 halimaw ng walang bundok na si Tam Kutrui Honye. May isang kamay na humaplos sa balikat ni Gen, kalma lang, Tam sabi ni Baba habang tinitingnan ang grupo at nagtatanong, sino kayo? Sumagot ang dakilang halimaw ng walang bundok na si Denjiku, hindi kami dito para makipaglaban, ngunit ang sagot nyo ang magpapasya kung aalis kami o hindi. Ngunit ang sagot nyo ang magpapasya kung aalis kami o hindi. Tinanong ni Baba si Yen, anong nangyayari? Ipinaliwanag ng karaniwang halimaw, hindi namin nakita ang iilong bang sa bundok na nga baka basilsin. Inisip ni Yen ang eksena ng pinuno ng iilong at si Baba na nagkaayos at nagkaibigan. Naalala ni Baba ang nakaraan, napatay na namin sila. Tiningnan niya si Fong Thayen, hindi ito ang tamang panahon para mag-al. Fong Thayen, tao na puno ng galit, ay nagdala kay Dunyan He sa likod niya. Si Fong Thayen ay napakasensitibo dahil sa batang amo na yon. Kung papatayin natin si Yen, magiging tulad tayo ng iilong bang. Nag-alala si Baba, ano nang gagawin natin? Walang pakialam si Nhok-lan sa tabi, patay na silang lahat. Sinabi niya sa grupo, hindi niyo ba alam na matagal nang nawasak ang iilong bang? Napanganga si Baba sa pagkabigla, hindi makapaniwala na ganoon ang pagkasabi niya. Nagtaas ng kilay ang karaniwang halimaw, para sa akin, ang iilong Unji ay parang insulto sa akin, nakakatuwa ka. Nagmamalaki si Nhok-lan, hindi kita tinuturing na kapantay. Nainis si Kaluluwa, tumakbo siya kay Nhok-lan at sumigaw, gago ka. Tumawa si Nhok-lan at pinukaw siya, habang si Baba ay naghanda na para sa laban. Biglang sumigaw si Fong Thayen, tahimik. Ang sigaw niya ay nagpilit kay Baba at Nhok-lan na lumayo para payagan si Kaluluwa na lumapit kay Fong Thayen. Si Yen ay tumigil at huminga ng mabigat, anong uri ng panloob na lakas ito? Tinulak siya ni Nhok-lan, naiinis ako para kay Iulong Wan, sinubukan niyang tumakas. Pero hinabol siya ni Fong Thayen at pinutulan ang ulo niya. Tiningnan niya si Fong Thayen, tama ba? Tumingin si Baba at tinawanan sila, gusto niyo bang makipag-away kay Fong Thayen at sa 7 halimaw ng walang bundok? Nagduda ang karaniwang halimaw, totoo ba? Naging tahimik ang paligid, walang nagsalita. Nag-isip si Fong Thayen, marahil may napalampas ako, ang matandang iyon.
Lahat ay nagulat, si Dudo ay nag-isip, tama, Feng Fan, nagdududa rin ako. Naalala niya ang engkantong manggagamot, ang matandang namumulot ng halamang gamot. Biglang naalala ni Feng Fan, paano magiging kalmado ang isang ordinaryong matanda sa presensya ng aking enerhi. Chuin an ay direa. Feng Fan kway ni Ria ilailignan. Lumiko si Feng Fan at umalis, iniwan ang mensahe, tara na, hahanapin namin kayo para ayusin ito mamaya. Sumigaw si Hoklan sa grupo, mga gago, anong tinitingnan nyo? Sabi ni Feng Fan, tara na. Naggitngit ng galit ang karaniwang halimaw, lalaking ito, hindi pa niya natatapos ang sinabi. Ngunit umalis na ang grupo ni Feng Fan. Sa isang bato malapit sa talon, tinitingnan ni Dodo ang talon at naalala, dito ko huling nakita ang matandang iyon. Naalala niya ang engkantong manggagamot, ang matandang namumulot ng halamang gamot. Tiningnan niya ang talon at ang lambak, mukhang tama ang tubig na lason dito. Sinamahan siya ni Feng Fan na may sakay na si Dodo sa likod, dumaan sila sa talon. Tinamaan siya ng malakas na agos ng tubig sa ulo. Tinitiis niya, hindi ako umaasa sa tulong ng iba. Pumasok sila sa kuweba sa likod ng talon, tiningnan ni Dodo ang itaas ng kuweba. Hindi nagtagal ay nakalabas. Napagpasyahan ni Dodo, napapalibutan tayo ng mga bangin, kaya hindi nila ito makita. Sa harap nila ay may dalawang tao na nakaluhod at nananalangin para sa buhay ng isang matanda, nanalangin sa Diyos na iligtas ang anak ng lalaki. Bakit kami iniwan ng Diyos? Iligtas mo ang anak ko. Ang babae naman ay sinusubukang ipaliwanag, Diyos, sinabi ko na sa iyo, ang anak ko ay may sakit lang, hindi siya isang mandirigma. Malamig na lumingon ang Diyos, hindi pinansin sila. Sinabi ni Feng Fan kay Dodo, mukhang siya ang engkantong manggagamot. May ilang tao na tumatakbo sa loob ng kuweba. Lumabas ang grupo ni Baba mula sa kuweba, tumingin kay engkantong manggagamot, saka umiling. Hawak niya ang bag na nakasabit sa balikat. Tiningnan niya ang bag at pinaalis sila, lumayo kayo, hindi ko kayo tuturuan ng mandirigma. Ito ang panata ko sa langit at lupa, mas pipiliin kong Ito ang panata ko sa langit at lupa, mas pipiliin kong mamatay kaysa magtaksil. Tiningnan ni Feng Fan ang engkantong manggagamot at humanga, isang matatag na tao. Sinabi rin ni Baba, narinig ko na kahit isa sa 4 na dakilang mandirigma, ay hindi kayang talunin ang engkantong manggagamot. Narinig ko na kahit isa sa 4 na dakilang mandirigma, ay hindi kayang talunin ang engkantong manggagamot. Feng Fan ay nagsalita ng may kaba, ano ang nangyari sa 4 na dakilang langit na hari? Hindi sumagot si Baba at nanatiling tahimik. Nagpasya si Feng Fan, sige, putulin ko muna ang iyong mga paa, sapat na ang mga kamay para magpagaling. Hindi sinasadyang napaisip si Baba, ano? Putulin ang ano? Hindi sinasadyang napaisip si Baba, ano? Putulin ang ano? Lumapit si Feng Fan kay engkantong manggagamot at sinabi, engkantong, tulungan mo ang aking Panginoon. May 3 segundo ka para magdesisyon. Sa bawat pagtanggi mo, putulin ko ang isang paa mo. Nang marinig ito ni Ho Tien, napangiti siya ng bahagya. Sa isip niya, nakasalamuhan na niya ang iba't ibang uri ng tao, mga mainitin ang. Tumingin siya kay Feng Fan na nakatayo ng matatag sa harap niya, ngunit walang anumang emosyon sa mukha nito. Hindi ito nagbabanta lang, talagang putulin niya ang mga paa niya. Hinugot niya ang espada at nagbilang, 3. Natakot si Ho Tien, ngunit matatag na sinabi, hindi ko sisirain ang pangako ko sa aking guro. Nagpatuloy si Feng Fan sa pagbibilang, 2, itinaas niya ang espada sa taas ng ulo, 1. Pagkatapos ng pagbibilang, ang Demon Lord at Tanod Bundok ay sabay na sumugod sa atake. Habang nilipad niya ang sibat patungo kay Feng Fan, sumigaw siya, hindi pwedeng mamatay si Ho Tien. Nang malapit na ang sibat, itinaas ni Feng Fan ang espada at pinutol ito ng madali na nagdulot ng pagtalbog ng sibat pabalik. Sa pagkakataong iyon, ang Demon Lord ay sumugod ng buong lakas gamit ang sibat sa. Nangyari sa 4 na dakilang langit na hari. Hindi sumagot si Baba at nanatiling tahimik. Nagpasya si Feng Fan, sige, putulin ko muna ang iyong mga paa, sapat na ang mga kamay para magpagaling. Hindi sinasadyang napaisip si Baba, ano? Putulin ang ano? Lumapit si Feng Fan kay engkantong manggagamot at sinabi, engkantong, tulungan mo ang aking Panginoon. May 3 segundo ka para magdesisyon. Sa bawat pagtanggi mo, putulin ko ang isang paa mo. Nang marinig ito ni Ho Tien, napangiti siya ng bahagya. Sa isip niya, nakasalamuhan na niya ang iba't ibang uri ng tao, mga mainitin ang ulo, mga nagmamahal sa buhay, at mga mapagpanggap. Ngunit ang reaksyon ni Feng Fan ay sapat na para maiwasan ito, tumalon siya pabalik at nakaligtas sa malubhang saksak.
Itinaas niya muli ang espada, handang umatake. Ngunit biglang napansin ni Feng Thian ang isang gintong enerhiya na pumapalibot sa kanya. Lumalabas na si Tanod Bundok ay sumugod mula sa likuran gamit ang malakas na lakas mula sa kanyang mga kamay. Sumigaw siya, ibigay ang lahat ng lakas sa ataking ito. Mabilis na lumiko si Feng Thian patungo sa direksyon na iyon at ginamit ang espada bilang kalasad. Mula sa mga kamay ni Tanod Bundok, lumabas ang isang malakas na enerhiya na kayang magpabagsak ng lahat, na bumagsak ng diretsyo kay Feng Thian. Dahil sa sobrang lakas, natapon siya ng malayo at dumulas sa lupa. Lumipad ang mga bato at alikabok, at kahit sinababa at nhuklan na nakatayo sa malayo ay nagulat at humanga. Ito ay hindi laban ng mga tao, ang mga puno sa paligid ay winasak ng na. Mabilis na lumapag si Tanod Bundok sa tabi ng Demon Lord. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, pareho silang namangha sa tanawin sa harap nila, hindi ito posible. Si Feng Thian ay nanatiling malamig at walang kahit isang sugat, habang si Dudo ay nakahiga sa likod niya, nahihilo at nasusuka dahil sa sobrang galaw. Tinanong niya ito, ayos ka lang ba, Panginoon? Hindi na makatiis si Ho Thian at sumigaw, Demon Lord, Tanod Bundok, hindi ito usapan niyo. Pareho silang may isang dahilan, kung mabubuhay siya, mapuputol ang mga paa ni Ho Thian. Sabi ko, para iligtas ang anak ko, hindi pwedeng mamatay si Ho Thian. Hindi komportable, tahimik na tinanggap ni Demon Lord ang katotohanan na si Demon Lord, na kilala bilang immortal na demonyo, ay kayang pumatay ng kalaban sa isang galaw. Si Tanod Bundok, na may lakas na katumbas ng 7 dakilang pamilya, ay natalo rin ng taong ito. Mataasan. Si Tanod Bundok, na may lakas na katumbas ng 7 dakilang pamilya, ay natalo rin ng taong ito. Mataas ang noo ni Feng Thian kay Dudo, Panginoon, papatayin ko siya pagkatapos niyang magpagaling. Pakiusap magtiis ka. Galit na sinabi ni Ho Thian, gusto nilang sirain ko ang aking pangako. Hindi pa patalo si tunay na sampagita, naiinis na sumagot, Hoy matanda, bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Ano man ang nangyari, pagalingin mo siya. Galit na sinabi ni matanda, hindi niyo naiintindihan. Bumalik sa alaala ang isang trahedya sa hapon na yon sa isip ni matanda, ang araw na may isang lalaki na may malubhang sugat ang bumagsak sa harap ng bahay niya. Kwento ni Ho Thian, 25 taon na ang nakalipas, isang lalaking sugatan ang dumating sa kanya. Ginawa niya ang lahat para pagalingin ito, at dahil sa tulong ni matanda, nakaligtas ang lalaki at gumaling. Nang makita niya kung paano mahalin ng lalaki ang mga bata sa nayon, inisip ni Ho Thian na siya ay isang mabuting mandirigma, isang malaking kawalan kung mamamatay siya. Ngunit pinatay niya ng walang pinipili, mga inosenteng tao man o mga kriminal, ang mga kamay niya ay puno ng sariwang dugo. Mga kamay ng isang demonyong nakabalakayo bilang tao na nakaukit sa puso ni matanda. At ang gabi na yon, nang brutal na pinatay ang buong nayon, mga bangkay na nakahandusay sa kalsada. Mga bahay na sinunog sa apoy sa likod niya. Si Ho Thian ay nawala ng pag-asa, puno ng guilt at naguluhan sa mga pangyayari. Pinagsisihan ni matanda na siya ay nagpagaling sa isang tao na naging dahilan ng pagkamatay ng maraming tao. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Ho Thian, noon ay hindi ko na muling hihimasukan ang mga away ng kriminal, mas mabuti pang mamatay kaysa magpagaling sa kanila. Ngunit sa kabila nito, seryoso ang desisyon niya, hindi pwedeng mamatay si Ho Thian. Itinapon ni matanda ang bag sa lupa at sinabi, mukhang kailangan niyong lahat ang tulong ko. Sige, ayusin ko ito. Huminga ng maluwag sina Demon Lord at Tanod Bundok, at mumiti, sa wakas, pumayag na si Enkantong manggagamot na magpagaling. Ngunit hindi iyon ang totoo. Itinaas ni matanda ang kamao sa ulo niya, puno ng galit, at sinabi ng matatag, papatayin ko ang sarili ko para panindigan ang pangako ko. Lahat ay nagulat at natakot. Hindi nagdalawang isip, pinilit ni Ho Thian na suntukin ang ulo niya, ngunit biglang sumilay ang isang maliwanag na liwanag sa harap niya. Naging matigas si matanda at hindi makagalaw, kaya naputol ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa balikat niya, lumitaw ang 2 kakaibang marka na naglalabas ng usok. Tahimik na naisip ni matanda, may naglagay ng punto ng akupresura sa akin, hindi ako makagalaw. Si Feng Thian ang may gawa nito. Galit na sinabi niya, hindi ka pwedeng mamatay ng walang pahintulot ng Panginoon. Naguluhan si Dudo, nagtaka kung kailan nga ba humingi ng pahintulot si Feng Thian bago pumatay. Tumingin si Feng Thian kay Demon Lord at Tanod Bundok at sinabi, tanggalin ang mga hadlang. Pareho silang natakot. Napangit si Feng Thian, dahan-dahang hinugot ang espada at lumapit sa kanila. Walang magawa si Dudo kundi magmura sa isip, Feng Thian, tarantado ka. Plano mo lang palampasin si Enkantong. Mga tao lang sila na nagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangang mamatay dito?
Dodo, nagtaka kung kailan nga ba humingi ng pahintulot si Feng Fan bago pumatay. Tumingin si Feng Fan kay Demon Lord at Tanod Bundok at sinabi, tanggalin ang mga hadlang. Pareho silang natakot. Napangit si Feng Fan, dahan-dahang hinugot ang espada at lumapit sa kanila. Walang magawa si Dodo kundi magmura sa isip, Feng Fan, tarantado ka. Plano mo lang palampasin si Enkantong. Mga tao lang sila na nagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangang mamatay dito? Biglang may sigaw mula sa likuran, tarantado ka. Sinhuklan, karaniwang halimaw, ulap langit, at kaluluwa ay sumugod kay Feng Fan at sumigaw, inggit ka ba sa amin? Hindi sumagot si Feng Fan kundi napailing lang. Tumalon siya ng mataas at madaling hinuli ang ulo ng dakilang halimaw ng walang bundok gamit ang isang kamay. Itinapon niya ito sa dalawang iba pa na nagdulot ng pag-alis ng tatlo at paglayo. Namutla ang mga mata ni karaniwang halimaw, umubo ng malakas dahil sa sakit ng tama. Namanghasi na Demon Lord at Tanod Bundok, madali niyang natalo ang 7 halimaw ng walang bundok. Ang 3 natira ay nakahandusay sa lupa, tila malupit ang kalagayan. Sumigaw si Ulap Langit, kuya. Pinanood ni Feng Fan ang mga mahihinang ito na nanginginig at malapit ng magsalita, sabi ko na ba na dapat kayong magtago. Mahigpit niyang hinawakan ng espada, handang patayin ang bawat isa. Mahirap na tinawag ni Dodo, Feng Fan, kaya mo nang magsalita. Nagulat si Feng Fan at tumingin, Panginoon? Huminga ng mahina si Dodo at nag-utos, huwag pumatay ng kahit sino dito, pati. Mahigpit niyang hinawakan ng espada, handang patayin ang bawat isa. Mahirap na tinawag ni Dodo, Feng Fan, kaya mo nang magsalita. Nagulat si Feng Fan at tumingin, Panginoon? Huminga ng mahina si Dodo at nag-utos, huwag pumatay ng kahit sino dito, pati si Tanod Bundok at Demon Lord. Kahit pawis ang bumabalong sa kanya at mahina ang katawan, pinilit niyang magsalita, sagot mo ako, Feng Fan. Pinipigilan ni Feng Fan ang galit para sa Panginoon, napangit ang mukha at sumunod sa utos. Sa pagkakataong iyon, ang mga mamamatay tao ng 7 halimaw ng walang bundok ay huminga ng maluwag at lumabas mula sa mga palumpong upang tulungan ang 3 pinuno. Ngunit biglang niyuko ni Feng Fan ang kamay at nagtanong, hindi ba sapat na huwag lang pumatay? Nang marinig ito, nagulat si karaniwang halimaw, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 3 mataas na antas na mamamatay tao ay pinahirapan ng husto, naipon na parang bundok. Lumapit sinhuklan ng mausisa at tinusok ang mga ito para tingnan kung buhay pa sila. Si Demon Lord ay nakatingin ng may pagkabigla, nagtatanong sa sarili, anong uri ng sining ng pakikipaglaban ang ginagamit niya? Si Ho Tien ay nanatiling walang imik, napakalakas, tunay na kahanga-hanga, talagang humahanga ako. Umatras si Ulap Langit ng dahan-dahang patungo sa matanda sa harap ng pag-ingat ng Demon Lord at Tanod Bundok. Ginamit niya ang isang kamay upang hawakan ang leeg ni Ho Tien, na nagdulot sa kanya ng galit at hirap sa paghinga, hawak ang mukha. Malakas na iniutos ni Ulap Langit, gamutin mo siya, Ho Tien. Nag-alala rin si Huklan at pinakiusapan ang matanda, tama, huwag mo na siyang galitin pa, gamutin mo na siya. Ngunit nanatiling matatag ang matanda sa kanyang pangakong hindi siya papayag, hindi pwede, sapat na ang buhay ko, wala na akong pagsisisi. Gusto niyo man putulin ang mga paa ko o tusukin ako, ayos lang, sabi niya nang may matigas na tinig. Nagalit si Ulap Langit, halos maging kulay asul ang mukha niya sa galit, at ang kanyang enerhiya ay napakabigat na halos makahinga. Bahagyang nakasara ang kanyang mga kamay na parang naghahanda ng umatake. Nagmadaling tumakbo sina Baba, Tanod Bundok, at Demon Lord upang iligtas si Ho Tien. Nag-aalala sila at iniisip, hindi, talagang gusto niyang patayin siya. Huwag kang basta tanggapin ang kapalaran, huwag kang maghintay ng kamatayan ng nakapikit, biglang sinabi ni Ulap Langit, Ho Tien, hinihiling ko sayo. Habang yumuko ng may paggalang na ikinagulat ng matanda. Nang marinig ito, labis na nagulat sina Baba at Nhoklan, iniisip nila, Ulap Langit. Yumuko sa iba. Nagulat din si Dodo. Tumingin si Baba kay Nhoklan at nakita siyang umiiyak, tinanong niya, bakit ka umiiyak? Sagot niya, bakit siya naging ganito? Hindi ba't dapat hindi ka umiiyak, tama ba, na nagdulot ng kalituhan kay Baba? Itinaas ni Enkantong manggagamot ang isang kamay, tila hindi masaya, ang batang ito ay mas mahalaga kaysa buhay ng iba. Seryosong sinabi ng matanda, kung may demonyo man siya, wala rin akong pakialam, may sarili akong prinsipyo. Hindi ko siya gagamutin, kaya patayin niyo na ako. Nanatili si Ulap Langit na kalmado. Nilapit niya ang isang kamay sa istasyon ng pamilya, at kay Enkantong manggagamot, Panginoon, sana maintindihan mo ako. Inilagay ni Ulap Langit ang kamay sa ulo ng matanda,
iniutos ng Panginoon na huwag kitang patayin, kaya hindi ko gagawin yon. Ngunit tignan natin kung gaano katagal mo kaya ang aking pagpapahirap, engkantong manggagamot. Biglang tumigil si Baba, tigil. Ulap langit, hindi mo pwedeng gawin yon sa engkantong manggagamot, may sariling prinsipyo siya. Inalis ni Ulap Langit ang kamay niya sa ulo ng matanda, at pareho silang tumingin kay Baba. Pinunyo ni Baba ang kanyang kamay at inilagay sa dibdib, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tinitiyak kong makukuha natin ang antidote para sa iyo, kahit anong paraan, gagawin namin ito. Tumingin si Ulap Langit sa kanya at sinabi, ganun ba ang ibig mong sabihin? Sige, hindi ako magmamadali, gawin mo ang gusto mo basta makuha natin ang resulta. Habang umaalis, sinabi niya, bibigyan kita ng 1 oras, kung mabibigo ka, susunod na rin kayo sa kanya. Sumagot si Baba, sige, kaya namin ito. Sa 1 kubo, pinipigan ng malakas si engkantong manggagamot sa pader. Sa 1 kubo, pinipigan ng malakas si engkantong manggagamot sa pader. Ang nagtulak sa kanya ay si Baba. Malakas na tanong ni Huklan, tatay, ano ang nangyayari? Bakit niyo pinapahirapan si engkantong manggagamot? Nakadikit si engkantong manggagamot sa pader, pipigain mo ako. Hindi ko ibibigay ang antidote sa iyo. Itinaas ni DMQ ang kamay, paano kung painitin natin siya? Hindi niya ito kakayanin. Sigaw ni Huklan, tatay, kung balak mong saktan siya, gawin mo na agad, 1 oras na lang ang natitira, kung hindi, mamamatay tayo. Biglang may pumutok sa pader ng bahay, nagtaka si Huklan, ano yon? Nagulat si engkantong manggagamot sa sinabi, mag-isip muna ako. Tumingin si Huklan kay Baba at sinabi, sa ganitong sitwasyon, hindi nagkakamali si tatay, bakit niya pinipigil si engkantong manggagamot? Kinuha ni Baba ang 1 kahon na may kulay lila sa loob, ito ang antidote para sa pulang lason. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Sinabi pa ni Huklan, hindi ba itinapon mo na ito noon? Ipinaliwanag ni Baba, akala ko itatapon ko na pero pinanatili ko para sa emergency. Ngumiti si Huklan, swerte talaga tayo, di ba tatay? Ang galing mo talaga. Natakot si DMQ, kung malalaman ni Ulap Langit, mamamatay tayo lahat, kaya kailangan nating maging maingat. Tumingin si Baba at Huklan kay DMQ nang may takot, bakit niyo ako tinitingnan ng ganito? Sabi ni Paggalang Karaniwan, pero kung bigla na lang pumayag si engkantong manggagamot na ibigay ang antidote, parang hindi makatwiran, dati ay pinabayaan niya na mamatay. Kailangan natin ng 1 taong sumigaw ng malakas na parang pinahirapan ni tatay si engkantong manggagamot bilang dahilan kung bakit niya ibinigay ang antidote. Hinawakan ni Baba ng mahigpit ang mga balikat ni DMQ. Sabi niya, magsimula na tayo, engkantong manggagamot, sigaw ka ng pinakamalakas mo. Tumakbo si Huklan gamit ang 1 sandata patungo kay DMQ upang siya ay sigawan. Si DMQ ay patuloy na sumisigaw habang si Baba ay nakipag-usap kay Paggalang Karaniwan. Sabi ni Paggalang Karaniwan, para sigurado, dapat palitan na natin ang mga peking gamot ngayon. Sagot ni Baba, sige. 1 oras ang lumipas, si DMQ ay nakahiga na, umiiyak at tumutulo ang ilong, habang si Tahimik Le ay umiiyak din. Masaya si Huklan, ang saya ng hampas, tatay, huwag kang mag-alala, maniniwala sila na pinahirapan lang natin si engkantong manggagamot, sabi ni Baba. Tumingin siya kay Huklan at naisip, parang matagal mo nang inihanda ito, hawak niya ang 1 maliit na bag. Nakatayo si Baba sa harap ni engkantong manggagamot, malakas na sinabi, hindi ka lang basta engkantong manggagamot, ang gamot ay 1 peking pulang lason. Siguro na unawaan mo kung gaano kahalaga ang buhay habang pinapahirapan ka kaya ibinigay mo ang antidote, di ba? Iniisip ni Baba na kung malakas ang kanyang panloob na lakas, maririnig na niya ang mga sigaw ng pagpapahirap kay engkantong manggagamot. Nagpatuloy si Baba, ipinapakita ko ang aking paggalang sa pamamagitan ng pagiging mas mahinahon sa iyo, engkantong manggagamot, at lumabas upang buksan ang pinto. Sa harap niya ay si Ulap Langit, tinanong niya, totoo ba ito? Sumagot ang mga kasama ni Ulap Langit, napakabagsik ng pagpapahirap kaya napilitan si engkantong manggagamot na magbago ng isip. Akala namin ang mga tagalupa ay puro suntukan lang at walang utak, pero kaya pala nilang gawin ito. Nagalit si Baba, talagang iniisip mo ba na ang mga tagalupa ay mga hangal na puro suntukan lang? Iniisip niya, tama siya, pero ngayon may kaunting talino na rin tayo. Hinawakan ni Ulap Langit ang mga balikat ni Dodo, ibigay mo na ang antidote, bilisan mo. Iniabot ni Dodo ang 1 supot sa kanya. Naghintay na lumaki si Hanging Panahon, dinala ni Hanging Panahon ang gintong damit bilang paggalang. Siya ay lumuhod at iniabot ang bote ng gamot kay Dodo, ang may-ari, na umaasang makabawi siya ng lakas. Napangitim ang mukha ni Dodo, kinuha niya ang bote at tinulungan siyang uminom. Biglang naglabas ng liwanag ang katawan ni Dodo.
Sa kanyang isip, ang presyong naipon sa kanyang mga ugat ay unti-unting nawala. Nagkaroon siya ng bagong lakas. Naiisip niya na kung hindi dahil sa panloob na enerhiya ni hanging panahon na nagpoprotekta sa mga mahalagang ugat, patay na siya. Lumingon si hanging panahon sa likod at nagpapaalala, 2 tao ang magbabantay, ako ang magpapalakas ng enerhiya para mas mabilis kang gumaling. Sa ilalim ng kumikislap na kalangitan ng gabi, umupo si hanging panahon at pinapalakas ang enerhiya ni Dodo na biglang umubo ng dugo. Mula sa likod, sinabi ni hanging panahon na ayos na ang bara sa dugo at mga ugat. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sagot ni Dodo habang pinupunas ang bibig gamit ang manggas ng damit, ayos na ako, wala nang problema ngayon. Ngunit pagkatapos ay muling naupo silang dala. Mula sa likod, sinabi ni hanging panahon na ayos na ang bara sa dugo at mga ugat. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sagot ni Dodo habang pinupunas ang bibig gamit ang manggas ng damit, ayos na ako, wala nang problema ngayon. Ngunit pagkatapos ay muling naupo silang dalawa, nag-iisip si Dodo, ngayon lang niya naisip na 3 araw na siyang hindi kumakain. Biglang tumayo si hanging panahon at sinabi, babalik na tayo sa bundok. Yumuko siya at nag-alok, payagan mo akong buhatin ka. Sagot ni Dodo, ayos lang, kaya ko nang maglakad, mas maganda. Ngunit biglang dumating ang matinding sakit. Mabilis na kinuha siya ni hanging panahon, iniisip ni Dodo na mahirap pa rin ang paglalakad dahil sa kanyang kahinaan. Inakay siya ni hanging panahon sa balikat, ngunit mukhang hindi ito gusto ni Dodo, sabi ni hanging panahon, tara na. Kaagad na lumipad si hanging panahon habang buhat ang bata sa balikat, dumaan sila sa isang hanay ng mga bahay, biglang bumukas ang isang mata ni Dodo. On sa balikat, ngunit mukhang hindi ito gusto ni Dodo, sabi ni hanging panahon, tara na. Kaagad na lumipad si hanging panahon habang buhat ang bata sa balikat, dumaan sila sa isang hanay ng mga bahay, biglang bumukas ang isang mata ni Dodo, nakalabas na sila ng lugar. Naiisip ni Dodo, ngayon na gumaling na ako, ang lahat ay tila mas maganda sa paningin ko. Tumingala siya sa langit at mumiti, iniisip na mas mahigpit na ang seguridad kaya hindi siya mapanganib sa mga susunod na araw, kailangan niyang magpahinga at magpagaling. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat, naroon na ang kampo ng bundok sa harap nila. Sa isang silid, nakahiga si Dodo sa sahig, mahina siyang tumawag, hanging panahon, iniabot niya ang kamay na parang humihingi ng tulong, dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig, napakapagod ni Dodo. Sa kampo ng bundok kung saan naroon si Dodo, nakaupo siya sa hapagkainan at pinagmamasdan ang mga masasarap na pagkain, ang pinakamasarap na pagkain ay kapag kasama ang lahat. Sa hapagkainan, kasama niya sina hanging panahon, Baba, Nhotslan, at Daenkyu, hindi masaya ang kumain ng mag-isa. Naiisip niya ang isang pamilya na nagkakasama sa pagkain at ang masayang tawanan habang kumakain. Ito ang pinakamahusay na pampalasa sa pagkain sa ganitong mga oras, talaga. Tahimik si Dodo habang pinagdudahan ang mga kamay, biglang sumigaw si hanging panahon, simulan na natin. Mabilis na kumuha ng pagkain ang 3 tao mula sa hapag, mabilis nilang nilagay sa bibig at mumunguya. Sumigaw si Baba sa gitna, walang lason, mabuhay ang may-ari. Ngunit mukhang hindi natuwa si Dodo, gusto niyang mawala silang lahat. Habang kumakain, iniisip niya, 7 araw na ang lumipas mula nang malinis ang lason at gumaling siya sa kampo. Naalala niya noon, kahit na naghanda si hanging panahon para sa posibleng lason, hindi niya inasahan na magiging ganito siya kahina para kumain. Habang nahihirapan siyang lunukin ang pagkain, sinabi ni Daenkyu, may sasabihin ako. Tumingin si hanging panahon at tinanong, ano yon? Kwento ni Daenkyu, may natuklasan akong lobo habang nagbabantay. Ipinagpatuloy niya, kumakain ang lobo sa bangkay ng Black Dragon Guild na inilibing natin. Nang marinig ito, hindi nagbago ang mukha ni Dodo, na natiling seryoso habang nilunok ang pagkain. Hinala ni hanging panahon na ito ay dahil sa ulan 3 araw na ang nakalipas, sinabi ni Daenkyu, kaya pinadala namin ang mga tao para muling hukayin at ilibing ang bangkay. Usilan, bakit hindi natin patayin lahat ng mga lobo? Nang marinig ito, lalo pang nahirapan si Dodo na lunukin ang pagkain. Dagdag ni hanging panahon, hindi rin masama ang gamitin ang karne ng lobo sa pagluluto. Tumingin siya kay Dodo at naisip, ayusin na natin ang usapan. Tinanong niya si Dodo, may problema ba sa pagkain? Kinuha ni Dodo ang tasa ng tsaa at sumagot, kumain ako ng marami kanina kaya hindi ako gutom ngayon. Huwag mag-alala, sa totoo lang, nakabawi ako dahil kay Ottayan. Uminom si Dodo ng tsaa, sinabi ni hanging panahon, sa mga susunod na araw, kailangan nating bisitahin si Ottayan para magpasalamat. Sinabi niya ito kay Baba at Nhotslan na natuwa. Sinabi ni hanging panahon kay Dodo,
hindi mo kailangang gawin iyon, ang pagtulong sa iyo ay isang malaking karangalan para sa isang manggagamot. Sumang-ayon ang tatlong tao mula sa hari ng luntiang gubat, tama, ang makasama ang may-ari ay parang panaginip na para kay Hothayan. Baba at Nhotlan, iniisip ni Nhotlan, kung makausap niya si Hothayan ng ganito, magdududa siya. Naiisip ni Baba, sabihin na lang natin, si Daenkyu naman ay nagbubulungan tungkol sa hari ng luntiang gubat, Ho, at Hothayan. Naalala nila noong tinamaan si Daenkyu, sinabi niya, ibig sabihin, si Daenkyu ang nagbukas ng pinto, si Hothayan ay masama. Ngunit pagkatapos ay pinagsabihan ni Baba at Nhotlan si Daenkyu. Si Nhotlan ay sumisigaw, kumain ka ba ng maling bagay, Ginoo, sandali lang, kailangan kitang gisingin. Habang nagsisigawan sila, pinagmamasdan ni Dudo ang langit at umiinom ng tsaa, iniisip na sana ay ayos lang si Hothayan. Sa isang bahay na gawa sa kahoy, may isang malakas na sigaw, sa loob ay nakakadena ang manggagamot sa isang upuan. Ang torturer na galit ay nagsabi, ang mga tao ay nasakop na ng hari ng luntiang gubat, huwag ka nang matigas ang ulo. Sumali si Tonthong. Naayos na sila, bakit hindi nila tayo gamutin? Ang manggagamot na may seryosong mukha ay sumagot, niloloko nila ako, hindi ko sila gagamutin. Arin ako pinaniwalaan ng taong iyon, naghanda ako ng gamot ng 1 linggo. Nasaan kaya ang batang iyon na nagtatago at gumagawa ng ganyan? Lahat sila ay. Napangisi si Tonthong, Ginoong Kwanson, hayaan mo ako sa pagkakataong ito. Ngunit biglang may dumaan sa kanya. Ang pinto ng bahay ay biglang bumukas dahil sa isang bata. Tinanong niya, sino si Hothayan? Ang batang iyon ay may seryosong mukha. Naiisip ni Tonthong, hindi ko naramdaman ang presensya ni Hanta hanggang sa dumating siya, sigurado akong isa siyang eksperto. Tumugon si Dunhien, ako si Itayan. Ang batang kapatid na mukhang inis ay nagsabi, ay naku, peke lang na nanghihingi ng gamot. Nagpatuloy ang batang kapatid, 2 halaman lang ang hihingin ko, ang Fyugyo, hindi, kumusta na si Dunhien? Ang manggagamot na nakaupo ay inis, may nagsabi, gumaling na si Hanta. Arlang ang makakagawa ng apoy na lason, tila tinatarget nila ang pinuno ng Fyugyo. Posibleng nakalabas ang lason, kaya maaaring may kinalaman ito sa isang mataas na opisyal ng kulto ng demonyo. Ngunit kailangan ko pa ring iulat ito sa punong tanggapan, sabi ni batang kapatid. Naisip niya, kailangan ko bang lipulin silang lahat? Ngunit iniisip niya, sigurado si Hanta na hindi niya gustong lipulin ang lahat ng lugar na gumagawa ng apoy na lason. Lumiko siya at umalis, iniisip ang matandang lalaki, hindi dapat mamatay si Dunhien. Galit na sumigaw ang manggagamot mula sa likod, sinabi ko na hindi ko gagamutin si Hanta. Bumaling si batang kapatid at sinabing, ano pang hinihintay mo? Nang marinig ito, namula ang mukha ng manggagamot sa galit. Muling naging tahimik ang kampo, may isang tao na nagsabi, ituloy natin ang trabaho. Sumagot ang isa, winasak na ni Hothayan ang kalamangan, napakasaya. Habang masaya, may napansin silang may paparating. Sa labas, may 2 taong magkasama. Sila ay mga ngalakal Kutchok at Encantada Thindanye. Ang masaya, may napansin silang may paparating. Sa labas, may 2 taong magkasama. Sila ay mga ngalakal Kutchok at Encantada Thindanye. Sabi ng mga ngalakal, nauna na ako rito, sagot ng Encantada, syempre, kapag narito na si Hothayan, hindi na mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Ang espiritu sa loob ay tahimik na nag-isip, sa ganitong kalagayan ay may hindi bababa sa 20 tao ang pumapalibot sa atin. Nakita niya ang 2 tao na nag-uusap, patuloy ang kanyang mga iniisip, ang mga taong pumunta sa akin ay mga may sakit na dnennay, tiyak na lalong sasaktan nila ako kaysa sa 2 ito. Naalala niya ang anyo ni Dodo, ang pagkakaroon ko ng lunas ay hindi na mahalaga, ang binatang iyon ay nakatakdang mamatay, malinaw kong nasaksihan ang mga sakripisyo ng mga nakaligtas sa kapalaran. Isang matipuno at nakakatakot na lalaki ang lumitaw sa kanyang isipan. Malawak ang espiritu, nagtanong lang ako ng isang tanong, ang anak na babae niyo ba ay hindi talaga nasugatan dahil sa away sa pagitan ng mga raksasa? Ang nakasuot ng marangyang damit ay nagsabi, ipapakita ko ang lahat ng kaya ko, ang isa pa ay sumang-ayon, ako rin. Isang tanong, ang anak na babae niyo ba ay hindi talaga nasugatan dahil sa away sa pagitan ng mga raksasa? Ang nakasuot ng marangyang damit ay nagsabi, ipapakita ko ang lahat ng kaya ko, ang isa pa ay sumang-ayon, ako rin. Ang espiritu ay bumaba ang tingin at sinabi, sige, gagamutin ko sila, pero sa pagkakataong ito ay mas mataas ang bayad ko. Biglang tumingin siya sa 2 tao nang may matinding mukha, ang bayad ay ang buhay ng binatang dumating dito 7 araw na ang nakalipas. Ang nakasuot ng kayumangging damit ay nag-alala at nagsabi, Hothayan,
Naiintindihan kong gusto mong pigilan ang trahedya na nangyari 25 taon na ang nakalipas, ang nakasuot ng marangyang damit ay sumunod. Pero bakit mo gustong patayin ang isang inosenteng tao para iligtas ang anak ko? Napahawak siya sa kanyang ulo na tila nag-iisip pero hindi ibig sabihin ay walang paraan. Ang nakasuot ng marangyang damit ay nagbigay ng isang paraan, maaari naming bayaran ang kalahati ng bayad, hihiramin ko ang isang mamamatay tao para sa iyo. Pinanatili ng espiritu ang seryosong mukha at sumagot, sige, mapagkakatiwalaan ba ang mamamatay tao na iyon? Matatag na sinabi ng nakasuot ng marangyang damit, syempre, sila ay mga tahimik na mamamatay tao, walang makakaalam. Ikinuwento niya pa, ang mga ito ay kumikilos ng mabilis at palaging natatapos ang kanilang misyon. Ang imahe ng mga mamamatay tao na kanyang ikinuwento ay tinatawag na villain. Talagang mabilis ang pagbabago ng mukha, isang segundo pa ay mukhang astig, sa susunod ay nakikita ang sarili na nagngangalit at umiiyak habang pinapalakas ang loob. Na sinabi ng nakasuot ng marangyang damit, syempre, sila ay mga tahimik na mamamatay tao, walang makakaalam. Ikinuwento niya pa, ang mga ito ay kumikilos ng mabilis at palaging natatapos ang kanilang misyon. Ang imahe ng mga mamamatay tao na kanyang ikinuwento ay tinatawag na villain. Hindi nagtagal, mula sa ibaba, may 2 tao mula sa hari ng luntiang gubat na nagdadala ng mga parol na dumaan. Ang isa ay nag-aalangan sa ginagawa niya, tingnan mo, Trong Hien, magiging abala tayo pagbalik sa punong tanggapan, baka magpahinga muna tayo. Ang tinawag na Trong Hien ay hindi sumang-ayon at pinigilan. Kung hindi, saan tayo pupunta? Nagmadali ang isa, tara na bago magalit siya. Sa parehong sandali, habang si Trong Hien ay nagsasalita, biglang bumaba mula sa puno ang mga villain at umatake mula sa likod, tinutukan nila ang mga anak ng 2 lalaki. Dahil sa lakas ng suntok, nawalan ng malay ang 2 ito at nahulog sa lupa, at nahuli ng 2 sa 3 lilin. Isa sa 3 ito ay mukhang kuya na nakatawid ang mga braso at tumingin ng matindi. Ang 7-tiger at 10-tiger ay nag-anyong mga tao mula sa hari ng luntiang gubat at pumasok ayon sa plano. Habang pinipikit ang mga mata, sabay na nag-regulate ng enerhiya at nagpasya, tiyak na iiwan ko ang kapalaran bilang pinuno ng kultong demonyo. Talagang mabilis ang pagbabago ng mukha. Isang segundo pa ay mukhang astig, sa susunod ay nakikita ang sarili na nagngangalit at umiiyak habang pinapalakas ang loob. Kung nahihirapan, umatras agad, sabay na ibinaba ng 2 7-tiger at 10-tiger ang kanilang mga maskara at sumunod sa utos. Habang pinipikit ang mga mata, sabay na nag-regulate ng enerhiya at nagpasya, tiyak na iiwan ko ang kapalaran bilang pinuno ng kultong demonyo. Talagang mabilis ang pagbabago ng mukha, isang segundo pa ay mukhang astig, sa susunod ay nakikita ang sarili na nagngangalit at umiiyak habang pinapalakas ang loob. Bagaman sinasabi ito, sa kasalukuyan ay imposible, bawat tao ay may karapatang pumili at maging malaya. Pagkatapos, naalala niya ang mga sandali kasama si Hanging Panahon, 2 beses siyang nabigo noon. Ang kanyang malikhain imahinasyon ay naglarawan ng isang aso na harapin ang isang matapang na tigre na parang pinapalakas ang sarili. Nakaligtas siya mula sa mga tigre, napakabobo. Mukhang may pagbabago sa sitwasyon na nagdulot ng bahagyang pag-aalala sa mga mata ng tigre, ngunit biglang tumayo ang aso ng matatag at mas malakas kaysa sa tigre. Paano kung mas malakas ang aso kaysa sa tigre? Insa, kung matutunan ko ang pinakamakapangyarihang sining ng pakikipaglaban, ano ang tigre kapag nakatakas ako sa plano ng aking ama, magiging malaya ako. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, may malakas na tawa sa labas, maligayang bati, dumating na ang tamang oras, maligayang kaarawan sa may-ari. Dahil sa pagkagulat at pagkakaputol sa pag-regulate ng enerhiya, agad na umubo si Dodo ng dugo, nakahiga siya sa lupa at nagreklamo. Kung ang enerhiya ay nahati, mawawala ang aking kontrol, Hanging Panahon na yon ay nangahas na sirain ang kasiyahan sa ganitong oras. Ang mga sigaw ay patuloy na umalingaw-ngaw, sa buong mundo, batiin ang kaarawan ng pinakamatalinong tao, habang si Dodo ay naghihirap sa lupa. Anong kasiyahan ito? Malapit na akong mamatay dahil sa kanya. Inabot ni Dodo ang kanyang kamay sa pamilyar na malaking anino, hindi ako pwedeng mamatay dito, lalo na dahil sa Hanging Panahon, ang aking tauhan. Sa wakas, pumasok si Hanging Panahon sa silid, binuksan ang pintuan ng masaya, maligayang ika-negatibo 19 na kaarawan. Ngunit nang lingunin niya, nakita si Dodo na nakahiga sa lupa, inaabot ang kamay para humingi ng tulong, na nagdulot ng pagkabigla at kaunting pag-aalala, may-ari. Mabilis na tinulungan ni Hanging Panahon ang lalaking maputla. Tinulungan siyang tumayo at pinakalma, naka-enerhiya ka ba? Huwag mag-alala, ayusin ko ito agad. Gad.
Pagkatapos ay inilagay ni Hanging Panahon ang kanyang enerhiya sa katawan ni Dodo, habang ginagawa ito, ngumiti siya na parang nakagawa ng isang dakilang tagumpay. May-ari, kung nahuli ako ng kaunti, malalagay ka sa panganib. Umupo si Dodo sa harap niya na may masamang ekspresyon, dapat ba akong makinig sa mamamatay tao? Hindi pa rin alam ni Hanging Panahon ang nangyari, patuloy siyang masiglang nagbabala kay Dodo, kapag nag-regulate ng enerhiya, maging maingat sa paligid. Lalo pang naiinis si Dodo, ngayon pa ba ako magrereklamo? Nang matapos ang paglipat ng enerhiya, tumayo si Hanging Panahon na may seryosong mukha, inilagay ang kamay sa dibdib at muling binati ang may-ari, habang hinihikayat ang nagagalit na may-ari na naabala. Maligayang kaarawan, may-ari, naghanda na ang lahat para sa salusalo, tara na. Si Dodo ay may masamang ekspresyon, ngipin ay kiniskis, tumingin kay Hanging Panahon na parang sinisiraan siya. Halos mamatay ako, dahil sa salusalo na ito. Titingnan ko kung sulit ba ito sa buhay ko. Halos mamatay ako dahil sa salusalo na ito, titingnan ko kung sulit ba ito sa buhay ko. Lumabas si Dodo ng silid at nakita ang hari ng luntiang gubat na nakayuko ng may paggalang. Hindi lang siya, kundi lahat ng tao mula sa hari ng luntiang gubat ay naroon, sabay-sabay na nagtaas ng kamay at malakas na sumigaw. Mabuhay, mabuhay, mabuhay! Walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan! Maligayang kaarawan sa pinakamatalinong tao. Nakangiti si Hanging Panahon ng tahimik, ngunit si Dodo ay hindi gaanong nagulat at mumingiti ng kakaiba. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang upuan ng may pagod na ekspresyon. Mabuhay, mabuhay, walang hanggan, bakit paulit-ulit na binabati ni Hanging Panahon? May-ari, mabuhay ka ng matagal. Umupo si Dodo sa upuan habang pinapakinggan ang mga salita ni Hanging Panahon, mabuhay ng matagal, napakaganda, mas masaya pa dito. Ang kanyang mukha ay madilim at malungkot, tumingin kay Hanging Panahon na parang nagsasabing, pero sa araw na ito, may gustong pumatay sa akin. Parang hindi pa rin alam ni Hanging Panahon na siya ang salarin, patuloy siyang masiglang nagsabi, ang taong ito ay nangahas, sabihin mo sa akin para parusahan ko siya. Umupo si Dodo ng tahimik, hindi nagpakita ng emosyon, at diretsong pinatigil ang kanyang enerhiya, ngayon ay nagre-regulate ako ng enerhiya. Sa sandaling iyon, may isang tao na nagtaas ng boses para batiin ang may-ari, ngunit bakit narinig niya ito bilang, sige, mamatay ka na. Hindi pa rin maintindihan ni Hanging Panahon, kaya ipinaliwanag ni Dodo ang sitwasyon, agad na nagulo ang enerhiya sa katawan ko, hindi ako makahinga, halos mamatay ako sa aking kaarawan. Hindi pa rin maintindihan ni Hanging Panahon, kaya ipinaliwanag ni Dodo ang sitwasyon, agad na nagulo ang enerhiya sa katawan ko, hindi ako makahinga. Halos mamatay ako sa aking kaarawan. Habang pinapalo at pinipisil ang sarili, nagtawanan siya ng mapanlait, kung wala ang dumating sa tamang oras, patay na ako. Ngayon alam mo na kung sino ang gustong pumatay sa akin. Marahil ngayon ay naunawaan na ni Hanging Panahon ang lahat, mahigpit niyang pinisil ang labi nang hindi bumababa ang galit. Sa sandaling iyon, naabot na ni Dodo ang sukdulan ng kanyang pasensya, nagalit siya ng husto, hinawakan ang isang kahoy na upuan at pinutol ito, na naglabas ng malakas na tunog. Sumigaw siya at hinagis ang mga piraso ng upuan kay Hanging Panahon na puno ng galit, iyan lang ang kaya mong gawin sa araw ng kaarawan ko. Naiinis si Dodo at umalis nang hindi na pinapansin si Hanging Panahon, tapos na ito ngayon, bukas ay pumunta ka sa akin. Ang nangyari ay nagdulot ng takot sa dalawang miyembro ng Gilin, sabay silang nanginig. Medyo nag-alinlangan sila, ang batang tinatawag na Tiu Liu ay ang target ng pagpatay. Lahat ng mga luntiang gubat ay lumuhod sa kanya at nagsabi, yan lang ba? Tunay nga na isang henyo, mag-isa niyang kayang guluhin ang sangho. Pagkatapos, ang 7 tiger at 10 tiger ay napansin na ang hari ng luntiang gubat ay umakyat sa entablado at hindi maiwasang magtaka ng malaki, ano ang nangyayari? Lumapit na ba ang hari ng luntiang gubat sa kanyang mga tauhan? Ang paningin ng dalawa ay nakatuon sa pinakamataas na entablado kung saan si Hanging Panahon ay nahihiya at nagingit-ngit ang mukha, tila ba siya ay pinapahiya ng kanyang mga tauhan. Pareho silang nakaramdam ng simpatya nang makita ang hari ng luntiang gubat na lumalapit kay Hanging Panahon. Napakahirap tiisin ang ganitong kahihiyan sa harap ng maraming tao, kahit gaano kakatapat ay hindi ito matitiis. Si Baba ay lumapit kay Hanging Panahon at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Maingat niyang pinatahan ang kanyang kasama, puno ng pag-unawa, tiyak na labis ang kahihiyan ng tao. Ang 7 tiger at 10 tiger sa ibaba ay nakaramdam din ng bahagyang pagkagulo sa loob, kung ako ang mapatahan ng ganoon, mas gugustuhin kong umiyak. Ngunit ngayon, kahit gaano man tayo maantig, hindi ako iyak. Ang pagkakaibigan ng magkakapatid ba ay tatagal? Isang segundo pa lang ay naantig pa, sa susunod ay nakaramdam ng lamig.
Si hanging panahon ay tumutok ng suntok sa mukha ni Baba. Hindi niya inaasahan ang suntok kaya nahulog siya sa lupa, mukha ay walang malay kung sino ang kanyang kinatatakutan. Ang dalawang itilin ay muling nasaksihan ang hindi kapanipaniwalang eksena na nagdulot ng pagkahanga ng ilang segundo. Si Baba ay naguluhan, nakatingin kay hanging panahon na tila baliw, dapat sana ako ang namatay ngayon. Ang kahulugan ni hanging panahon ay hindi narinig ng lahat, ngunit ang amo ay nagbigay ng buhay sa akin, ano pa ang mas makabagbag damdamin kaysa doon? Ano pa ang kahihiyan? Ang batang Ayan na ito ay hindi pinansin si Tien na nakahiga sa lupa at patuloy na sumigaw na parang bata na hindi pa natatalo sa apoy, "Pest kang ito, lumayas ka." Ang dalawang liyilin ay namutla sa eksenang ito, isa sa kanila ay natakot, pangahas kang saktan ang hari ng luntiang gubat, hindi papayag ang luntiang gubat sa bagay na ito. Ang isa pa ay tila naisip ng malinaw, tama, dapat tayong umalis dito bago pa magkaroon ng gulo. Tumingin siya sa paligid na tila nagtataka kung bakit ang mga tao ay umiwas at nagtataka, sandali, parang hindi nila nakikita ang nangyayari. Si Baba ay bumaba ng nakayuko. Nakita ng dalawa na tila magulo ang sitwasyon, kaya nag-usap sila, gagawa tayo. Bagaman kakaiba ang atmosfera, hindi na iniisip ng luntiang gubat ang tungkol sa atin, ito ang tanging pagkakataon para isagawa ang misyon. Sa langit, ang bilog na buwan ay namumukod tangi sa gitna ng mga ulap at mga bituin. Ang 10-tiger at 7-tiger ay tumingin sa liwanag ng buwan na sumasalamin sa malamig at malinaw na asul na lawa, walang tao sa paligid. Isa sa kanila ay mapanganib na ngumiti at kumuha ng isang maliit na kahon na kulay dilaw kahel, sa isip ay isang madilim na plano na marahil ay pinag-isipang mabuti. Ang Thandos daw ay isang uri ng lason na epektibo pagkatapos ng 6 na oras, mamamatay ang mga biktima nang hindi nila alam ang dahilan. Kailangan lang nating ilagay ang lason sa tubig at umalis bago ito mag-activate, perpekto ang plano. Ngunit may bahagyang panghihinayang siya. Pasensya na, luntiang gubat, pero kailangan kayong mamatay kasama ang batang iyon. Bago pa niya mailagay ang lason, ang dalawang iilin ay biglang natigilan nang makita ang imahe ni hanging panahon na sumasalamin sa tubig. Agad silang lumingon at nagpalad, kayo na ba? Nandito ba kayo para uminom ng tubig? Tumingin si hanging panahon sa kanila na may malalim na pag-isip. Sa labas, ang dalawang tao ay mukhang kalmado, ngunit sa loob ay naguguluhan at nanginginig, pagkatapos ay tahimik na parang nakakatakot. Upang ayusin ang sitwasyon, nagpanggap silang nagtatanghal, isang tao ang kumuha ng tubig mula sa balon. Nang dumating kami dito para uminom ng tubig, ang isa pa ay may hawak na mangkok ng bagong kuhang tubig at nag-anyaya, inumin niyo muna. Si hanging panahon ay may nakakatakot na ekspresyon, mabilis niyang tiningnan ang mga ito. Ang kanyang mga matang puno ng pagmamahal mula sa kanyang posisyon ay nagdulot ng takot sa dalawang kalaban. Posible bang nahuli nila ang plano nating maglagay ng lason? Peste, kailangan na tayong umatras. Ngunit kailangan pa rin nilang magpanggap na masaya, ibinuhos nila ang tubig sa kanilang mga bibig at pinuri ito. Masarap talaga ang tubig dito. Tama, napakasarap ng tubig, parang nakaliligtas. Ngunit nang inumin nila ang tubig, agad nilang naibalik ito. Nasa lupa sila, namutla ang mukha, at isa sa kanila ay hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Nauna nang inilagay ang lason. Ang isa pa ay huminuha, walang kulay, walang amoy, pero nakakapatay agad, tiyak na ito ay Hothayan na lason. Walang kulay, walang amoy, pero nakakapatay agad, tiyak na ito ay Hothayan na lason. Isa sa kanila ay humawak sa lig ni hanging panahon na may galit. Posible bang nahulaan nila ang pagdating natin? Unti-unting nauubos ang lakas ng 7-tiger at 10-tiger, ngunit hindi pa rin nila maisara ang mga mata dahil sa malaking anino ni hanging panahon na sumusunod sa kanila hanggang sa dulo ng buhay, tunay na kahanga-hanga. Sa bahagi ni hanging panahon, marahil wala siyang lakas, ngunit siya ay nagtataka sa dalawang kalaban na nagtatanghal ng walang dahilan sa harap niya habang hindi siya nagsalita ng kahit isang salita. Matigas ang kanyang likod at iniwan sila, naisip, bakit puro multo ang nakakasalubong ko ngayon? Ang bahagyang hangin ay nagpapalipad ng mga dahon sa paligid ng dalawang gilin na tila nakainom na ng alak mula pa ng matagal. Isang tao na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa ang dumating sa lugar ng dalawang nalulungkot, isang kamay niya ay tumuro sa isa sa kanila, ang 7-tiger. Ang kabilang kamay ay ginawa rin ang ganoong galaw sa isa pa, pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang espada na may galit na halo ng kalungkutan sa puso, hindi ko hahayaang maging walang kabuluhan ang kamatayan niyo, tiyak na papatayin ko ang batang iyon. Humihip ang hangin, ang mamamatay tao ng Lilin ay nakatingin sa mga patay na tauhan na nakahiga sa lupa, puno ng galit.
Mula kanina, nakatago siya sa likod ng pinto at pinanood silang bumabati kay Dodo, na natiling kalmado at nag-isip. Kahit na may malaking kapangyarihan si Dodo o pinapalo ang mga tauhan gamit ang upuan, kaya ko itong tiisin. Tinignan niya ang dalawang malalapit na tauhan na patay nang hindi nakapikit, hindi siya makapaniwala, ngunit hindi na niya kayang manatiling kalmado dahil ang mga malalapit na tauhan niya ay namatay ng walang kabuluhan. Alam niyang nasaksihan ni Hanging Panahon ang lahat, ngunit hindi ito pinansin. Naging galit siya, ang salbahing iyon ay nakatayo lang at pinanood kaming mamatay, hindi ko siya papatawarin. Sa galit na iyon, nagpa siyang maghiganti, tiyak na papatayin ko ang batang iyon at ang mga kasama niya. Pagkatapos ng kanyang pahayag, unti-unting naging usok siya at nawala. Ngayon, 6 na oras ang lumipas, sa bundok ng Ami, ang mga usok ay nagtipon at bumuo ng isang katawan na nakatayo sa isang malaking puno. Pinili niya ang mataas na lugar para obserbahan ang sitwasyon. Tahimik niyang pinanood ang lugar, doon ba nakatira ang batang iyon? Una, kailangan kong tingnan kung may tao sa paligid, medyo malayo, pero gamit ang natatanging kakayahan ng silin, kaya ko ito. Ginamit niya ang kanyang paningin upang ipakita ang natatanging kakayahan, ang SELE. Ang kanyang paningin ay lumawak sa mga maliwanag na ilaw na dumadaloy sa loob ng palasyo, dumaan sa Hovien. Pumapasok siya sa bawat sulok upang maghanap ng impormasyon at mag-espiya. Sitwasyon, natuwa siya sa kanyang iniisip, mabuti, walang tao. Nang matapos ang kanyang pag-iisip, may lumitaw na isang misteryosong anino sa bubong ng mga tisa. Walang iba kundi si Fong Thian. Nang makita siya, hindi maiwasang magulat siya. Ang mamamatay tao ng Ghost Mountain ay hindi nagmamadali ngunit iniisip, siya ba ang tauhan na yon, hindi siya maaaring tumayo doon buong gabi. Kapag umalis siya, papatayin ko ang batang iyon. Isang oras ang lumipas, si Fong Thian ay nanatili pa rin sa lugar na yon, hindi gumagalaw. 2 oras ang lumipas, nandyan pa rin siya, tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Dahil sa matagal na paghihintay, nanghihina na ang mga paa niya, umupo siya at lihim na pinupuri si Fong Thian. Kailangan kong aminin na hindi siya ordinaryong tao, pero nakatiis naman ako ng 2 araw sa isang mabahong lugar. Biglang unti-unting nawala ang anino sa bubong, inisip niya na sumuko na siya, kumpiyansa pa rin siya. Tama, hindi rin siya ordinaryo. Inisip ng mamamatay tao ng Ghost Mountain na umalis na si Fong Thian, lihim siyang nagplano na umatake. Pagkatapos ay lihim na nagplano na umatake, paulit-ulit ang kanyang plano. Siya ay nagulat ng malakas. Unti-unting nawala siya sa hangin. Napagtanto ng mamamatay tao na ang dahilan ay isang ilusyon lamang. Biglang lumitaw si Fong Thian sa likod niya, ang kanyang mukha ay maputla at seryoso, nahuli siya ngunit hindi nagpakamatay. Hindi siya mamamatay tao ng punong tanggapan. Ang malamig na tinig mula sa likod ay nagpabigla sa kanya. Yeo! Kumpiyansa pa rin siya. Tama, hindi rin siya ordinaryo. Inisip ng mamamatay tao ng Ghost Mountain na umalis na si Fong Thian, lihim siyang nagplano na umatake, pagkatapos ay lihim na nagplano na umatake, paulit-ulit ang kanyang plano. Kumpiyansa pa rin siya. Tama, hindi rin siya ordinaryo. Inisip ng mamamatay tao ng Ghost Mountain na umalis na si Fong Thian, lihim siyang nagplano na umatake, pagkatapos ay lihim na nagplano na umatake, paulit-ulit ang kanyang plano. Kumpiyansa pa rin siya. Tama, hindi rin siya ordinaryo. Inisip ng mamamatay tao ng Ghost Mountain na umalis na si Fong Thian, lihim siyang nagplano na umatake, pagkatapos ay lihim na nagplano na umatake, paulit-ulit ang kanyang plano. Siya ay nagulat ng malakas. Unti-unting nawala siya sa hangin. Napagtanto ng mamamatay tao na ang dahilan ay isang ilusyon lamang. Biglang lumitaw si Fong Thian sa likod niya, ang kanyang mukha ay maputla at seryoso, nahuli siya ngunit hindi nagpakamatay. Hindi siya mamamatay tao ng punong tanggapan. Ang malamig na tinig mula sa likod ay nagpabigla sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang hampasin ang espada paharap sa likod na may intensyong saktan si Fong Thian. Ngunit napakabagal ng bilis, lubos siyang napag-iwanan. Muling lumitaw si Fong Thian sa likod na may mga matang kumikislap. Hinawakan ang ulo niya, sinabi ng may paghamak, at mas mahigpit pang pinisil. Kahit na nakatigil sa dilim, sa oras na yon ay nahuli at tinatanong siya ni Fong Thian. Ang mamamatay tao ng Ghost Mountain ay nakatali, ang leg niya ay paikot na pinipiga. Pinipilit niyang manahimik at hindi sumagot, ngunit hindi niya matiis. Si Fong Thian ay walang awa na nagpatuloy sa pisikal na panggigipit. Iniikot ang ulo niya ng mabilis. Tumaas ang kanyang galit, sino ang nag-utos sa'yo? Patuloy si Fong Thian sa pag-ikot ng ulo niya ng mabilis, hindi niya matiis kaya sumuko siya.
Sandali sasabihin ko. Hindi pa rin tumigil si Fong Thian, patuloy ang lakas ng panggigipit. Hindi pa rin sumagot, naisip niya sa sarili, kung ganito pa ang sitwasyon, hindi ko na masabi ang anuman. Itinaas niya ang kamay bilang tanda ng pagsuko, masakit na masakit. Ghost Mountain, ang Great Divine Doctor ng Kuatayan, si Fong Thian ay nagtataka. Ang Great Divine Doctor ang nag-utos sa Ghost Mountain na pumatay sa akin. Tumingin siya sa direksyon ng mamamatay tao ng Ghost Mountain. Na nakatali ng mahigpit, nagdurusa siya, anong parusa ito? Mas mabuti pang mamatay na lang. Sumigaw, walang silbi ka, ilang pisil lang ay sumuko ka na, karapat-dapat ka pa bang tawaging mamamatay tao ng Ghost Mountain? Lumingon siya, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Ang mamamatay tao ng Ghost Mountain ay iniisip na siya ang nag-utos na magsalita. Iniutos ni Fong Thian, bumalik ka at sabihin ang lahat sa Ghost Mountain. Nagulat siya at nagtanong, hindi mo ba ako papatayin? Kapag naririnig ng isang tao ang ganitong sagot, nagagalit siya, ngayon ang kaarawan ng amo, hindi ko pwedeng patayin siya sa araw na ito. Nagbigay si Fong Thian ng ilang salita at umalis, kung susubukan pang lumapit ang Ghost Mountain dito, sisirain ko silang lahat, ituring mong swerte na nakaligtas ka ngayon, walang silbi. Naglaho siya, iniwan siya na nag-iisa. Umiiyak siya, masakit ang puso, pasensya na, hindi ko na maipaghihiganti kayo. At ibalik mo muna ang leg ko bago umalis, gago, hindi pa rin siya makalabas. Isang araw ng araw sa Bityi, si Dodo ay tumingin sa bintana, sabik na naghihintay ng espesyal na bagay. Sa wakas, dumating na ang araw na matutuklasan ko ang plano ng ama, sabik na akong malaman kung ano ito. Lumitaw si Fong Thian sa pintuan, yumuko at bumati, amo, kumusta ang tulog? Sa wakas, dumating na ang araw na natagpuan ko ang plano ng aking ama, sabik akong malaman kung ano ito. Yumuko at bumati, amo, kumusta ang tulog? Masayang tumingin si Dodo sa kanya, dumating ka sa tamang oras. Patuloy siyang yumuko at humingi ng paumanhin, pasensya na sa aking kapabayaan kahapon na nagdulot ng panganib sayo. Lumapit siya sa mesa ng tsaa, hindi pinansin, nakaraan na yon, maupo ka. Sumagot si Fong Thian, salamat. Lumapit siya upang mag-ulat, amo, may isa pang bagay, ang biglang salita ay nagdulot ng pagkalito kay Dodo. Umupo si Fong Thian sa harap niya at nagpatuloy, 3 mamamatay tao mula sa Great Divine Doctor ng Kuatayan ang nakapasok sa Loklam. Kahapon ay kaarawan ng matalinong pinuno, pinatawad ko ang isa, ngunit ang isa ay nagtatangkang uminom ng lason. Pinigilan ko sila ngunit siya ay nagdurusa, mahigpit niyang hinawakan ang kamay, hindi nila maintindihan kaya pinabayaan ko na lang sila. Nang marinig ito, naintindihan ni Dodo ang lahat, tahimik niyang iniisip, ibig sabihin ay pinabayaan niyang mamatay sila. Dahil para sa akin ay gumawa siya ng gamot, kahit na nailigtas, may pakiramdam pa rin akong pagsisisi. Tumingin si Dodo kay Fong Thian, pinuri siya ng ilang salita, at tumutok sa gusto niyang malaman, magaling ang ginawa mo na pinatawad mo ang isa. Ngayon ay pag-usapan natin ang plano, sabihin mo sa akin. Kinuha ni Fong Thian ang isang pulang tubo at sinabi, ito ang utos ng linggo. Maingat niyang inilagay ito sa mesa. Biglang kumilos ito ng ilang beses. Hinila niya palabas ang isang lihim na mapa mula sa tubo. Yumuko siya ng magalang kay Dodo, pasensya na sa pagtatago ko sayo. Iniutos ni Atula Demon Heavenly na hanapin mo ang plano pag ikaw ay 19 taong gulang na. Medyo nahulaan na ni Dodo, dahan-dahang nagtanong, ang plano ba ay isang sining ng pakikipaglaban? Sagot ni Fong Thian. Mahigpit na niyakap ni Dodo ang kanyang kamay, masaya sa sarili. Ang plano ng ama ay tiyak na isang pambihirang sining ng pakikipaglaban, malapit na ang aking kalayaan. Iniikot ang daliri at kung magtutungo tayo sa hilagang silangan mula dito. Tumigil siya sa isang mataas na bundok. Lumitaw sa mapa ang isang puno bilang marka, ito ang lokasyon ng plano ng Chuzufeng. Sa bundok na yon, kung bababa sa bangin ng Chuzufeng, may isang kuweba sa gitna, isang malaking lungga na kakaiba ang pagkakabuo, may liwanag na nagmumula sa loob. Ang pintuan ng kuweba ay natatakpan ng mga lihim na pangontra, ngunit ginamit ni Fong Thian ang espada upang kumapit sa bangin. Ginamit niya ang asul na liwanag upang siyasatin ito at natuklasan ang paraan upang mabali ang pangontra. Nagkatinginan sila, nagbigay pa siya ng impormasyon, pumasok na ako sa loob upang suriin, sigurado ako. Tinanong ni Dodo, anong sining ng pakikipaglaban ito? Tapat na sagot ni Fong Thian, pasensya na, iniisip kong bastos na tingnan ang sining kaya nagmasid lang ako sa paligid. Sa loob ng kuweba ay may isang higanteng gagamba, may mga mata na umiikot at may pulang itim na pattern sa tiyan. Tahimik na natuwa si Dodo, higanteng gagamba, napaka-misteryoso, mukhang ang plano ay tunay na pambihirang sining ng pakikipaglaban.
Agad siyang sumagot, magaling. Pagkatapos ng almusal, alis tayo agad. Kilalang tao, kabilang si Nanhoklan, Baba, DMQ, at ang kanilang dalawa. Nang magpaalam siya kay Loklam bago umalis, mahinahon niyang nagpaalam sa lahat. Hindi maitago ni Tonhoklan at Loklam ang kanilang saya, halos umiyak sa tuwa, buong suporta. At si Fong Thayan ay nagkwento ng kaunti, ngunit maayos ang lahat. Tahimik siyang nagsalita, wala nang silbi si Loklam kaya sisirain ko na sila. Ang sinabi ay nagulat sa ama ni Hoklan, kaya kailangang magsalita si Dodo upang pigilan, Hoy, si Loklam ay naglingkod ng matagal para sayo. At nilisan na natin si Loklam upang ipagpaalam kay Longtrong, si Fong Thayan at si Dodo ay nagpauna bago ang pamamaalam ni Baba. Pagkalipas ng ilang sandali mula nang umalis ang dalawa, nagulo ang lahat sa Loklam habang pinapalayas ang mga masasamang espiritu, ginamit ang lahat ng asin sa imbakan upang itaboy ang mga ito. Tahimik na nag-isip si Dodo ng matagal, paano ba ipagpaalam kay Longtrong? Pagkalipas ng kalahating oras, ang malakas na hangin ay umihip sa lugar na puro bundok lamang. Naabot na ni Dodo ang tuktok ng Chuzufong, tanaw ang napakagandang tanawin ng mga bundok. Lumapit si Fong Thayan at tinanong siya, Ginoo, handa ka na ba? Sagot ni Dodo na puno ng pag-asa, syempre naman. Naiisip ni Dodo, isang hakbang na lang, ang huling hakbang upang makamit ang kalayaan. Tiningnan nilang dalawa ang harap, sinabi ni Fong Thayan, sige, tara na. Handa na siyang harapin ang bagong hinaharap. Nakatayo sa harap ng matayog na bundok, banayad ang hangin na humahaplos. Niyakap ni Fong Thayan ang baywang ni Dodo, tara na. Pagkatapos ay tumalon siya sa gilid, inilabas ni Fong Thayan ang kanyang espada, itinutok ito pababa, ginamit bilang sandata upang tusukin ang bundok at pigilan ang pagbagsak. Sa tamang oras, naitapon ang espada mula sa bitak. Mabilis na tumugon si Fong Thayan, muling tinusok ang espada. Para bang may koneksyon sa ibang dimensyon na nag-ugnay sa bundok. Dimensyon na nag-ugnay sa bundok. Niyakap ni Fong Thayan si Dodo, at tiningnan ni Dodo ang ibaba ng kanyang mga paa na puno ng paghanga. Ito ba ay ilusyon na nilikha ng Yi and Nanhigan Yi? Napakaganda, para bang lumulutang tayo sa hangin. Lumingon si Fong Thayan at pinaalalahanan siya, ngayon ay kailangan nating sirain ang Yi and Nanhigan Yi. Kapit lang sa akin. Sumunod si Dodo at mahigpit na humawak sa balikat niya. Agad na winasak ni Fong Thayan ang Sigan I. Napuno ng usok si Dodo ngunit unti-unting nawala ito. Matagal niyang pinagmamasdan at naisip sa sarili, malapit nang masira ang Yi and Nan Sigan I. Sa sandaling iyon, sinabi ni Fong Thayan, Ginoo, bukas na ang tindahan. Agad silang pumasok sa loob, tumunog ang kanilang mga paa sa sahig. Tiningnan nila ang paligid sa loob ng tindahan. Napailing si Dodo, sa wakas, narating ko na ito. Sinabi ni Fong Thayan, sandali lang, itatago ko ang tindahan para hindi makita mula sa labas. Unti-unting nagsara ang tindahan sa ibabaw nila. Nang tuluyang magsara ang tindahan, iniulat ni Fong Thayan, Ginoo, handa na ang lahat. Ngayon ay hawak mo na ang kapangyarihan sa ilalim ng mundo. Umiti si Dodo sa sarili, ito pa lang ang simula. Biglang humihip ang malamig na hangin mula sa loob ng yungib, simula ng aking kalayaan. Sa labas, may mga taong nakabantay at nakamasid sa lahat ng nangyayari, hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Si Donato ang nakamasid mula sa malayo, nakita niya ang lahat, ang malungkot na pagsisid sa bangin. Napadilim ang mukha ni Donato, napakalaki ng kanyang mga mata, hindi ba eh? Sa inisip niya ang dalawang nagmamahalan, Fong Thayan, hindi ko na matiis, bakit nandito si Fong Thayan? At nag-imagine siya ng kwento kung saan nagkaibigan sila laban sa mga masasamang espiritu, pero sa huli ay nagtapos sa pagsisid sa bangin. Tinanggal ni Donato ang kanyang mga maling hinala, syempre, hindi maaaring ganoon ang nangyari. Nag-isip siya, una kong inakala na nagsama sila para labanan ang masasamang espiritu, pero naghiwalay sila mula sa Loklam. Tiningnan niya ang kanyang braso na naglalabas ng enerhiya at nagpatuloy. Sa inisip niya ang dalawang nagmamahalan, Fong Thayan, hindi ko na matiis, bakit nandito si Fong Thayan? Pakalaki ng kanyang mga mata, hindi ba eh? At nag-imagine siya ng kwento kung saan nagkaibigan sila laban sa mga masasamang espiritu, pero sa huli ay nagtapos sa pagsisid sa bangin. Tinanggal ni Donato ang kanyang mga maling hinala, syempre, hindi maaaring ganoon ang nangyari. Syempre, hindi maaaring ganoon ang nangyari. Nag-isip siya, una kong inakala na nagsama sila para labanan ang masasamang espiritu, pero naghiwalay sila mula sa Loklam.
Tinignan niya ang kanyang braso na naglalabas ng enerhiya at nagpatuloy sa pag-isip. Bukod pa rito, minarkahan ko na ang ing na Huit Denye at nakipag-ugnayan sa masasamang espiritu. Nakakatuwang wala pang tulong o balita na dumating. Para labanan si Feng Thian, dapat may 5 Diyos ng masasamang espiritu dito. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Donato, sandali lang, baka tumalon sila sa bangin para hatiin tayo. Sa panig ni Dudo, kasalukuyan siyang tinutulungan ni Feng Thian na pumasok sa loob ng yungib. Ginoo, malapit na tayo. Apos ay pinindot ang katawan nito at unti-unting bumukas ang pinto. Malakas ang hangin na humihip mula sa loob na nagpapalipad ng buhok ni Dudo. Sa loob ay may isa pang malaking hayop. Pumasok si Dudo, habang naglalakad ay tinitingnan ang hayop at napansin ang laki ng hayop. Isang tinig ang sumagot, "O, taong may pagnanais, maligayang pagdating." Nakilala ni Dudo ang boses, ito ang boses ng isang matandang guro. Yumuko siya ng magalang, "Ako si Dudo, ako ay bumabati." Sinabi ni Feng Thian, "Ginoo, ito ay boses mula sa nakaraan, hindi mo kailangang sumagot." Nahihiya si Dudo at umubo, ganun ba? Muling umalinggaw ang boses, "Ako si Tito Du, haring tagapagtanggol. Hindi ako sumusunod sa maling landas, palagi akong nasa tamang landas." Nang marinig ito, biglang nagalit si Feng Thian at pinigilan ang sarili na sumigaw. Nagpatuloy ang boses, "Maaari kong sabihin ng buong kumpiyansa na ang Xie Du Huan Nianjie ang pinakamalakas na tamang landas sa buong mundo. Ginugol ko ang 50 taon upang matutunan ito." Natuwa si Dudo, 50 taon? Aabot ba ako sa 70 taong gulang bago ko ito matutunan? Panlilin lang ba ito? Sagot ng boses, ngunit natuklasan ko ang paraan upang matutunan ito sa loob ng 10 araw. Siguradong walang sinuman ang tanga na mag-aaral ng 50 taon tulad ng ginawa ko. Natawa si Dudo habang patuloy ang boses, "Tuloy lang ang kwento, matandang guro." Napansin ni Feng Thian ang pagkasabik ni Dudo at pinaalalahanan siya, "Ginoo, boses lang yan." Pagkatapos ay lumingon siya, "Heto, ang tunog ay nagpapatuloy." Upang matutunan ang Xie Du Huan Nianzi, kailangan ang loob na eliksir ng Ian Ninye Du. Ipinakita niya ang tasa sa ibaba, nakikita mo ba? Ang loob na eliksir ay natutunaw at nag-ipon. Nagpatuloy ito, ang eliksir na ito ay may isa pang kapangyarihan, kapag ininom, magiging immune ka sa lahat ng uri ng lason sa mundo. Pagkatapos ay nanawagan, "O, taong may pagnanais, inumin mo muna ang loob na eliksir." Biglang yumuko si Feng Thian na may ngiti, "Ginoo, binabati kita sa pag-abot sa antas ng pagiging immune sa lason." Sagot ni Dudo, "Salamat." Kinuha niya ang tasa at ininom ang eliksir. Pagkatapos ng pag-inom, sinabi muli ang boses, "Kailangan ng kalahating oras para gumana ang gamot. Dahil natutunan mo ito sa loob ng ilang araw lang, magkakaroon ka ng kaunting sakit." Napalitan ang kulay ng mukha ni Dudo, "Peste, sinasabi mo na kaunting sakit lang." Kaunting sakit. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanya, pati ang kanyang mga paa ay nagbago rin. Sigaw ni Dudo sa matinding sakit. Sumigaw siya, "Tulong, Feng Thian, Feng Thian." Nakita ito ni Feng Thian at nag-alala, "Ginoo." Lumapit siya kay Dudo. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. Kinuha niya ang tasa at ininom ang eliksir. Pagkatapos ng pag-inom, sinabi muli ang boses, "Kailangan ng kalahating oras para gumana ang gamot. Dahil natutunan mo ito sa loob ng ilang araw lang, magkakaroon ka ng kaunting sakit." Napalitan ang kulay ng mukha ni Dudo, "Peste, sinasabi mo na kaunting sakit lang." Kaunting sakit. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanya, pati ang kanyang mga paa ay nagbago rin. Sigaw ni Dudo sa matinding sakit. Sumigaw siya, "Tulong, Feng Thian, Feng Thian." Nakita ito ni Feng Thian at nag-alala, "Ginoo. Panatilihing matatag ang katawan mo." Narinig ang boses na bumati, "O, taong may pagnanais, matibay ang iyong pagtitiis. Handa ka nang matutunan ang Xie Du Huan Nianjie." Tiningnan niya ito at ayon sa sinabi, automatikong gumagana ang loob na enerhiya, at kapag nagising ka mula sa mahimbing na tulog, matutunan mo ang Xie Du Huan Nianjie. Ang masayang imahe ni Dudo ay sumasalamin sa mata ng hayop. Sa wakas, ang kalayaan ay nasa harap na niya. Sumigaw si Dudo sa sakit, "Bakit ang kaunti palaging napakasakit?" Pagkalipas ng 2 oras, tila pinahirapan ng sakit si Dudo hanggang sa siya ay nanghina. Nang matapos, pinakawalan siya ni Feng Thian, "Ginoo, ayos ka lang ba?" Sagot ni Dudo na may pait, "Parang ayos lang."
Biglang may liwanag na pumalibot sa kanya, ang katawan ni Dodo ay nagningning, ang mana ay nag-ipon sa paligid niya. Narinig ang boses na bumati, "O, taong may pagnanais, matibay ang iyong pagtitiis. Handa ka nang matutunan ang siye duhoy nianye." Sinabi nito kay Dodo, tumingin ka ng matagal sa pader. Mula sa matanda, lumitaw sa paligid niya ang mga ulap ng enerhiya na parang manipis na hibla, at ang mga kaalaman sa sining ng pakikipaglaban ay kusang na ipapasa sa kanya. Pumikit si Dodo at nagtuon ng pansin upang maramdaman ang mga bagong kaalaman. Totoo nga ang kasabihang umupo at kumain ng gintong mangkok, sapagkat ang sining ng pakikipaglaban ay kusang na itatak ng malalim sa kanyang isipan. Ang enerhiya mula sa kanyang dantayan ay kumalat sa buong katawan niya. Una ay ang pangkalahatang paggamit ng Tito duharing tagapagtanggol. Ngayon, kayang dumaloy ng mabilis si Dodo na parang hangin. Pangalawa ay tumutulong sa mabilis na paggalaw sa mga pader at sahig, na parang anino na mabilis kumilos. Natanggap din niya ang paraan ng pakikipaglaban laban sa mga kalaban. Pangatlo ay isang uri ng paghabol sa kalaban, ang Tito Dubo Lenje. Sa isang katawan na puno ng matinding enerhiya, matapang siyang hinarap ang kalaban. Pang-apat ay ang tunog na enerhiya na maaaring magdulot ng takot sa kalaban, na parang nakakabaliw sa isip at katawan. Pinalakas din ang kanyang mga pandama hanggang sa marinig niya ang patak ng tubig mula sa itaas ng pader. Panglima, pinatibay ang pandinig, paningin, kakayahang maramdaman ang panganib, at pagtatago ng matinding enerhiya, ang Tito Duvi Renilin. Sa puntong ito, naglabas si Dodo ng napakalakas na enerhiya, at panghuli ay tumutulong sa pagpapalakas ng lakas ng atake, ang Tito Dutuit Tie Lirani. Ang pressure na inilabas niya ay nagpabagal kay Fong Thian na nakatayo malapit doon. Nang matapos, itinago niya ang sining ng pakikipaglaban sa loob at bumalik sa kanyang normal na anyo. Lumapit si Fong Thian at binati siya sa pagkamit ng tagumpay matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay. Parang nawalan. Not found in the provided translation segment. Ang 5, pinatibay ang pandinig, paningin, kakayahang maramdaman ang panganib, at pagtatago ng matinding enerhiya, ang Tito Duvi Renilin. Sa puntong ito, naglabas si Dodo ng napakalakas na enerhiya, at panghuli ay tumutulong sa pagpapalakas ng lakas ng atake, ang Tito Dutuit Tie Lirani. Ang pressure na inilabas niya ay nagpabagal kay Fong Thian na nakatayo malapit doon. Nang matapos, itinago niya ang sining ng pakikipaglaban sa loob at bumalik sa kanyang normal na anyo. Lumapit si Fong Thian at binati siya sa pagkamit ng tagumpay matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay. Parang nawala ng pakiramdam sa oras si Dodo kaya nagulat siya, mahabang panahon na ba? Hindi ba isang araw lang ito? Sagot ni Fong Thian, hindi, ngayon ay ika-negatibo 1-0 na araw. Tahimik na pinuri ni Dodo ang Tito duharing tagapagtanggol, ika-negatibo 16 na araw, hindi lang ako nagugutom kundi puno pa ng enerhiya ang aking mga paa. Tunay nga itong kakaibang sining ng pakikipaglaban. Tinanong niya si Fong Thian, ano ang kinain mo nitong mga nakaraang araw? At magalang na sumagot, abala ang amo sa kanyang dakilang gawain, paano ako makakain ng marami? Ang makita lang ang tagumpay ng amo ay sapat na upang mapawi ang aking pagod sa loob ng 5 taon. Tumayo si Dodo, salamat, napakahirap ng iyong ginawa, bulong niya sa sarili. Fong Thian, hindi ka ba umalis kahit isang hakbang upang protektahan ako? May bahagyang lungkot sa puso ni Dodo, kung hindi mo ako pinilit maging pinuno, baka naging magkaibigan tayo, naisip niya. Sabik siyang subukan ang mga natutunan sa loob ng 1-0 araw, gusto kong makita ang aking resulta, pakiusap, maging kalaban mo ako sa pagsasanay. Agad na pumayag si Fong Thian, isang karangalan, amo, ngunit kailangan ko munang tapusin ang isang bagay, sabi niya habang hawak ang espada. Sa isang kisap mata, pinutol ni Fong Thian ang Tito duharing tagapagtanggol sa pader upang walang sinuman ang magkaroon ng kapangyarihan tulad ni Dodo. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag kang magpatawad sa pagsasanay. Naging seryoso si Dodo, sige, simulan na natin, at inilagay ang kanyang kanang paa sa likuran para kumuha ng lakas. Sa isang kisap mata, bumilis si Dodo patungo kay Fong Thian. Inangat ni Fong Thian ang kamay upang hulihin siya. Matapos matanggap ang sining ng pakikipaglaban, pinalakas ang mga pandama ni Dodo kaya madali niyang naiiwasan ang mga atake ni Fong Thian, nakita ko na. Nakatuon ang kanyang tingin sa tiyan ni Fong Thian, at ang kilos nito. Mabilis na inilagay ni Dodo ang kamay sa tiyan niya, sa sandaling iyon, ginamit ni Dodo ang kanyang panloob na enerhiya. Ginamit niya ang Tito duharing tagapagtanggol at Tito Dutuit Tie Lirani na nagdulot kay Fong Thian na matamaan at mabangga sa pader. Nang makita si Fong Thian doon, lihim nang umiti si Dodo, napatalsik ko si Fong Thian.
Tunay nga ang kapangyarihang ito ay karapat-dapat sa pagmamalaki ng Tito Du Haring tagapagtanggol. Hindi nagtagal, bumangon si Fong Thian mula sa pader. Sa loob ng ilang sandali, nilibot niya si Dodo at sinubukang ikandado ang lead niya, talagang humahanga ako sayo. Hindi hinayaan ni Dodo na magtagumpay si Fong Thian, nahuli niya ang mga kamay nito. Ginamit niya ang panloob na enerhiya upang subukang sugatan si Fong Thian. Napansin ni Fong Thian ang intensyon ni Dodo kaya agad siyang lumayo. Matapos ang isang labanang mano-mano, medyo nang akit si Dodo, ang biglaang atake na yon, ngayon ay huhugutin ko ang espada. Agad na tumugon si Fong Thian, na may matalim na tingin, hinawakan ang espada, sige, amo. Sa isang iglap, 3 atake ang bumagsak kay Dodo. Sa unang atake, nanatiling kalmado si Dodo, mukhang galit si Fong Thian. Ngunit agad niyang ginamit ang sining ng pakikipaglaban upang tumalon sa kisam at iwasan ang 3 atake. Gamit ang Tito Du Haring tagapagtanggol at ang anino na mabilis kumilos. Pagkatapos, buong lakas na bumagsak si Dodo kay Fong Thian. Sa harap ng atake ni Dodo, inangat ni Fong Thian ang espada upang hadlangan. Sinubukan niyang umatake pabalik ngunit nabigo, nahuli ni Dodo ang ulo niya, tapos na, Fong Thian. Ginamit niya ang Tito Du Haring tagapagtanggol at Tito Du Bo Lenjie. Agad na nagwasak ang lupa sa paligid dahil sa lakas ni Dodo. Nang humupa ang alon ng enerhiya, nagdadalawang isip siyang tingnan kung bumagsak na si Fong Thian. Nakita niyang nakahandusay ito nang nakadapa sa lupa. Hindi niya nakita ang anumang reaksyon kaya natuwa, sa wakas, natalo ko si Fong Thian. Mabilis niyang ipinakita ang tunay na anyo ng isang tulisan, ibebenta ko ang perlas upang magkaroon ng pera at makatakas ng malayo. Mas mabuting pumunta sa Hinam, ang pinakadulong timog ng Trong Nguyen.